12 na ng gabi pero nagtatrabaho pa rin ang trooper ng taxi. Habang nagmamaneho, bigla niyang nakita ang babaeng nakaputi sa likuran. Nagulat siya, huminto, at tinanong kung kailan sumakay ang babae. Ngunit walang tugon ang babae at sinabing bababa na lang siya agad. Nang tumingin siya sa salamin, wala na ang babae. Bigla, dumaan ang babae sa pinto at tahimik na naglakad pasulong. Ngunit ilang hakbang lang, tumigil siya. Biglang may humila sa kanya pabalik sa loob ng taxi. Sobrang natakot si Yang Min sa nakita kaya nawalan siya ng malay. Ji-hyun ang pangalan ng babaeng iyon. Sinubukan niyang gisingin si Yang Min pero di niya mahawakan. Ngunit nakapasok si Ji-hyun sa pinto ng kotse. Nalito siya at naisip kung patay na ba siya. Kinaumagahan, nagising si Yang Min at nakitang nakaupo pa rin si Ji-hyun sa tabi niya kaya sumigaw siya ng malakas at mabilis na tumakbo palabas. Hinabol ni Ji-hyun ng saglit pero hindi na siya nakita ni Yang Min. Tumayo siya sa labas at hindi na naglakas loob bumalik sa kotse. Pero dumating ang urban management team sa kotse ni Yang Min. Balak nilang kumpiskahin ang kotse dahil sa iligal na pagparada. Nakita ito ni Yang Min kaya tumakbo siya at ipinaliwanag na kanya ang kotse. Tinanong niya ang urban management kung may tao sa loob ng kanyang taxi. Binuksan nila ang pinto ng kotse at walang tao sa loob. Pagkatapos ay iniulat nila ang sitwasyon kay Yang Min. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaligtasan si Yang Min at sumakay sa kotse. Pero nang makasakay na si Yang Min, patuloy niyang nakita si Ji-hyun. Kahit takot na takot si Yang Min, sinubukan pa rin niyang umupo at kausapin si Ji-hyun. Sinabi niyang hindi niya maalala kung sino siya at nakalimutan na niya ang lahat. Tinanong ni Ji-hyun si Yang Min kung kilala siya, pero agad itong itinanggi dahil ngayon lang niya ito nakita. Sabi ni Ji-hyun, nung nahimatay si Yang Min kagabi, may nakita siyang dugong mantsa sa upuan. Kaya hinala niya, pinatay siya ni Yang Min. Ipinakita ni Yang Min sa babae ang video ng kamera sa kotse. Nakita sa video na ang mga babaeng bisita kagabi ang nagpahid ng peking dugo sa upuan. Pinaalis ni Yang Min si Ji-hyun sa kotse, pero sabi niya hindi siya makalabas. Sinubukan niyang lumabas para ipakita kay Yang Min. Nang makalakad si Ji-hyun ng kaunti, may bumara sa kanya na hindi nakikitang pader. Bigla siyang nahila pabalik sa loob ng taxi. Galit na sumigaw siya dahil hindi siya makalabas ng kotse. Napansin ni Yang Min na oras na para sunduin ang regular na pasahero, kaya nagmaneho siya. Nang sumakay ang pasahero, nakaupo pa rin si Ji-hyun sa harapan. Pero nang lumipat lang ng kaunti ang kotse, biglang sumakit ng todo ang tiyan ng pasahero. Agad na sinabi ng pasahero kay Yang Min na ihinto ang kotse. Pagkababa ng pasahero, bigla siyang gumaan. Sabi ng pasahero, may nakakatakot daw sa kotse ni Yang Min kaya di na siya makatagal doon. Nagsorry siya kay Yang Min, tumalikod at umalis. Gabi na pero wala pa ring pasahero si Yang Min. Kung ganito lang, saan siya kukuha ng pambayad sa utang niya? Tinanong ni Ji-hyun kung may patunay si Yang Min na dahil sa kanya walang sumasakay. Binuksan agad ni Yang Min ang metro at sinabing magbayad siya ng pamasahe mula ngayon. Pero binanggit niya agad ang parusa sa mga driver na nagtataas ng pamasahe. Naisip ni Ji-hyun kung bakit kabisado niya ang mga batas na to. Sabi ni Yang Min, hahanapin niya ang pamilya ni Ji-hyun para magbayad ng taxi niya. Pagkatapos, pumunta si Yang Min sa himpilan ng pulis. Gumuhit siya ng larawan ni Ji-hyun gamit ang kanyang talento. Humingi siya ng tulong sa pulis para hanapin ang pamilya nito. Baka namatay siya sa aksidente o may karamdaman. Tumakbo si Ji-hyun sa salamin pero di niya nakita ang sarili. Sabi ng pulis, walang namatay na babae na katulad ng iginuhit niya. Nalungkot si Yang Min at umalis kasama si Ji-hyun. Noon, may iniimbestigahan ang Major Crime Squad. Ang biktimang si Kang Ji-hyun ay iniwan ng isang tao sa daan. Una siyang natagpuan ng kanyang tunay na ama. Habang nagmamaneho pa uwi, sinisi ni Yang Min si Ji-hyun. Umaasa siyang mawala si Ji-hyun para makakita siya ng pera. Galit na pumasok si Yang Min sa bahay. Gusto siyang sundan ni Ji-hyun, pero di siya makaalis sa taxi. Nang mabasa ni Ji-hyun ang plaka, naramdaman niyang pamilyar ito. Pumasok si Yang Min sa bahay at naglock ng pinto, takot na sundan siya ni Ji-hyun. Nang tanungin ng lola bakit di umuwi si Yang Min, niyakap niya ito at kumilos na parang bata. Kinaumagahan, habang natutulog si Yang Min, naramdaman niyang may dugong tumutulo sa mukha niya. Pagkatapos, nakita niya si Ji-hyun na lumulutang sa hangin, pero lumabas na bangungot lang pala ito. Ginising ng lola niya si Yang Min. Tapos sinabi niya sa apo na ihatid siya sa kaibigan. Bababa na si lola at uupo sa harap. Pero pinigilan ni Yang Min. Pinaupong likod dahil marumi raw sa harap. Sumakay si lola sa kotse pero di niya nakita si Ji-hyun doon. Gusto ni Yang Min kumuha ng ibang taxi para kay lola, pero tumanggi. Kaya siya na ang naghatid. Sa biyahe, maingat niyang tiningnan kung may kakaiba sa kilos ni lola. Nagmakaawa si Ji-hyun na, "Huwag iparada sa labas tulad kagabi. Dapat daw ipasok ang kotse sa loob." Sumigaw siya ulit. Nakagambala kay Yang Min. Nawala ng kontrol. Nabangga sa basurahan sa daan. Mabuti na lang, ayos ang lola, pero galit na galit si Yang Min kay Ji-hyun. Kaya dinala niya ang kotse sa shaman, umaasang maputol ang kapit ni Ji-hyun dito. Nagwiwisik ng asin ang shaman sa kotse, pero lumilipat lang si Ji-hyun sa ibang parte. Hindi siya makalabas ng kotse. Gumamit ng kampanilya ang shaman, pero medyo bingi lang ang naging pakiramdam ni Ji-hyun. Tapos, may tumawag na kliyente kay Yang Min. Doktor ang kliyenteng ito. Umalis si Yang Min, sinabi kay Ji-hyun na importante ang kliyente, di pwedeng tumanggi. Pumunta si Yang Min sa bus stop para sunduin si Dr. Eugene. Inobserbahan ni Ji-hyun ang mukha ng doktor, natuwa siya dahil walang kakaibang ekspresyon. Pagdating sa ospital, gumamot agad si Eugene ng pasyenteng dinala sa emergency room. Naalala ni Yang Min na binigyan din ng first aid ni Eugene ang kanyang ina noon.
Kaya pumunta si Yang Min sa ospital at humingi ng pabor kay Sochi, kaibigan niyang nurse doon. Hiniling niya na tawagan si Dr. Gyujin para tulungan siya. Binigyan ni Yang Min si Gyujin ng katas at nagpasalamat ng lubos sa kanya. Nakita ni Ji-hyun ang tagpong ito mula sa malayo. Inisip niya ang ugnayan nila, pero dahil lumampas siya sa distansya, nasipsip siya pabalik sa taxi. Pauwi si Yang Min ng gabing iyon, nag-isip kung ipaparada ba niya ang kotse doon. Sabi ni Ji-hyun, takot siya sa bakanting lote kagabi, kaya nagmakaawa na iparada dito ngayong gabi. Hiniling ni Yang Min na huwag pumasok sa bahay at saktan ang kanyang lola. Pagkatapos, pumasok siya mag-isa sa bahay. Nang gabing iyon, nag-post si Yang Min ng kwento tungkol sa multo sa taxi niya sa social media. Nagtanong kung paano alisin ang multo, pero walang naniwala sa kwento niya. May nagkomento na ang kotse ni Yang Min ay pintuan ng multo at mas maraming multo ang lilitaw. Ang palayaw ng nagkomento ay Young Master Hwang. Kinabukasan, patuloy na dinala ni Yang Min si Ji-hyun para maghanap ng pasahero. Nakita ni Yang Min ang isang lalaking kumakaway, kaya tumigil siya at nagtanong kung gusto niyang sumakay. Ang lalaking ito, si Chong, ay labis na nagulat. Pagkatapos ay pumasok siya sa pinto ng kotse para sumakay. Napag-alaman na may isa na namang multo si Yang Min. Galit na galit si Yang Min nang ang kanyang taxi ay naging tambayan ng mga multo. Nag-aaway na ngayon ang dalawang multo kung sino ang uunahin. Tutulungan muna ni Yang Min na matupad ang kanilang kahilingan. Napilitan si Yang Min na isama ang dalawang multo sa kanyang trabaho. Maya-maya ay may tumawag ng taxi. Kaya tumigil si Yang Min para pasakayin siya. Ngunit nang buksan ng lalaki ang pinto, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa leeg at tumanggi. Dahil dito, wala nang magawa si Yang Min kundi panoorin siya. Umuwi si Yang Min at nakita ang dalawang multo sa labas na nagtatalo pa rin. Kinuha niya ang larawan ng kanyang ina. Nagtataka, bakit di niya ito nakikita, pero nakikita ang dalawang walang silbing multo. Kinaumagahan nagmaneho si Yang Min patungo sa kumpanya ng taxi. Sinundan siya ni Ji-hyun at Chong. Hiniling nila kay Yang Min na tulungan sila, pero hindi pa rin sila pinansin ni Yang Min. Bigla, isang binatang si Kang Sok ang tumawag kay Ji-hyun. Multo rin pala siya, humingi ng tulong para kunin ang ginto sa kotse dahil may sakit ang anak niya. Balak niyang ibenta ang ginto para sa gamot, pero naaksidente siya. Hindi alam ng asawa niya kaya ibinenta niya ang kotse dito. Agad na sinabi ni Ji-hyun kay Yang Min na may ginto sa kotseng ito. Hinanap ni Yang Min ang kotse at natagpuan ang isang bag ng ginto sa loob. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa ospital kung saan ginagamot ang anak ni Kang Sok. Ibinigay ng batang babae ang supot ng ginto sa kanyang ina. Sinabing galing ito sa isang tiyuhin. Sinabi niya na ito'y mula sa ama para sa ina. Nagulat ang ina nang makita ang dami ng ginto sa bag. Napaiyak si Kang Sok at yumuko para magpasalamat. Nawala siya dahil natupad na ang kanyang hiling. Binigyan ng anak ni Kang Sok si Yang Min ng gintong singsing. Sabi ng ama niya ito'y para sa kanya. Sinabi ni Yang Min kay Ji-hyun na magbebenta siya ng taxi para bayaran ng utang. Nang marinig ni Chong na kailangan ni Yang Min ng 20 million won, agad niyang inalok ito. Sabi ni Chong, nagtatrabaho siya sa VIP ward ng Dahon Hospital para sa mayayamang pasyente. Sa sandaling iyon, may naisip na magandang ideya si Ji-hyun. Sinabi niya kay Yang Min na tawaging ghost taxi ang sasakyan para sa mga multo. Aakitin niya ang mga multo sa kotse at tutulungan sila ni Yang Min na matupad ang kanilang mga hiling. Makakatanggap siya ng maraming pera bilang pasasalamat mula sa mga multo. Naisip ni Yang Min ang gintong singsing, kaya pumayag sa ghost taxi service. Pagkababa ni Yang Min, inamin ni Chong kay Ji-hyun na nagsinungaling siya. Namatay siya sa aksidente sa trabaho. May hindi natupad na hangarin si Chong kaya hindi makaalis. Sabi ni Ji-hyun, wag ibenta ang kotse. Si Yang Min lang makakatulong sa kanya. Nasa banyo si Yang Min ng oras na iyon. Inisip niya ang kikitain sa ghost taxi service. Babayaran niya lahat ng utang sa bangko. Mula noon, masaya na silang mamumuhay ng kanyang lola. Pagkababa ni Yang Min ng masaya, inamin ni Chong na nagsinungaling. Isang buwan palang kasal si Chong nang mamatay. Nag-ipon siya ng gintong bar para sa bathtub ng asawa. Galit na tanong ni Yang Min kung alam niyang malapit silang mapatalsik. Tunay na mandaraya si Chong. Dumating din si Soo-jung, asawa ni Chong. Pero di na tumulong si Yang Min. Sumakay si Yang Min sa taxi at galit na nagmaneho pa uwi. Tinawag niyang mandaraya si Ji-hyun. Pagkatapos, galit siyang umakyat sa itaas. Lumipad din si Ji-hyun at kinumbinsi siyang tulungan si Chong. Talagang may gold bar siya. Kung tinulungan ni Yang Min si Chong sa bahay, kikita siya ng 10 million won. Habang nakikipagtalo si Yang Min kay Ji-hyun, pumasok ang lola at nagtanong. Nagsinungaling siyang sumasagot lang ng tawag. Hiniling ng lola na tingnan ni Yang Min ang tumutulo na banyo. Nanatili si Ji-hyun sa labas at tumangging umalis. Pumasok si Yang Min para ayusin ang tubo ng banyo. Tiningnan niya ang bathtub. Naalala ang pangako ng ina na bibili nito. Nakita ni Ji-hyun ang mga larawan ni Yang Min. Sinabing cute noon, practical na ngayon. Maya-maya, bumubuhos na ang ulan sa labas. Lumabas si Yang Min. Nakita si Ji-hyun na natutulog sa sofa. Dahil malakas ang ulan, tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Kinaumagahan, habang nagmamaneho ng taxi si Yang Min, patuloy na nagmamakaawa si Ji-hyun na huwag ibenta ang kotse. Hindi pa rin niya naririnig ang huling hiling nito. Ngunit napansin niya na papunta pala si Yang Min sa bahay ni Chong. Tuwang-tuwa si Chong nang makita ang dalawang driver na dumating. Sinabi ni Chong kay Yang Min na may nakatagong gintong bar sa lumang telepono sa bahay. Iminungkahi ni Ji-hyun na magkunwari si Yang Min na kakilala ni Chong para makapasok sa bahay. Sinabi niya kay Chong na ikwento kay Yang Min ang magagandang alaala nila ng asawa niya. Sinabi ni Chong na nagkakilala sila ng kanyang asawa sa bahay ampunan.
Hindi niya inakala na magpapakasal sila pero pinagsama sila muli ng tadhana. Tinulungan ni Chong si Sujung na masanay sa trabaho. Nang makitang nagbabalat ang balat nito sa trabaho, bumili siya ng gamot at umamin kay Sujung. Hindi inaasahan, pumayag ito. 10 taon silang magkasama bago ikasal, pero naghiwalay matapos lang 1 buwan ng pagsasama. Hiniling ni Jihyun kay Yang Min na sabihin kay Sujung na pinsan siya ng kaibigan ni Chong. Kumatok si Yang Min sa pinto ni Sujung at nagpakilala ayon sa turo ni Jihyun. Nang buksan ang pinto, umiyak-iyakan si Yang Min, sinabing bago mamatay si Chong, hiniling niyang ayusin ang banyo. Sabi ni Chong, gusto raw ni Sujung ng bagong banyo, pero hindi niya inasahang biglang mawawala. Nakita ni Sujung na umiiyak si Yang Min, kaya pinapasok niya ito sa bahay. Nagplano silang tatlo na abalahin si Sujung para mahanap ni Yang Min ang gintong bar. Hiningi ni Yang Min ang kontrata ng upa para tingnan kung may pahintulot sa pag-aayos ng bahay. Pagkarinig nito, tumayo si Sujung para kunin ang kontrata ng upa. Sinundan siya ni Jihyun habang inakay ni Chong si Yang Min para hanapin ang telepono. Sinunod ni Yang Min ang mga tagubilin ni Chong at nahanap ang telepono. Pero nang buksan ni Yang Min, wala na ang gintong bar. Nakita rin ni Sujung ang kontrata ng upa, kaya sumigaw si Jihyun para alertuhin sila. Ipinakita ni Sujung ang kontrata, sinabing di kaya ang gastos. Sabi ni Yang Min, may pera siya. Di nakita ni Yang Min ang ginto sa telepono, pero naalala ni Chong na inilipat sa aircon. Binuksan ni Yang Min ang aircon at natagpuan nga ang nakatagong gintong bar doon. Sinabi ni Yang Min na pinapayagan ng kontrata ang pag-ayos ng banyo. Tumawag ang insurance, nagsabing pwede na silang makatanggap ng bayad mula kay Chong. Pagkatapos, hinatid ni Yang Min si Sujung sa dating ospital ni Chong. Pumunta sila roon para pag-usapan ang kabayaran. Nang lumabas si Sujung, nahilo siya at bumagsak sa lupa. Gusto ni Jihyun sumunod sa loob, pero pinigilan siya ng hatak ng taxi, kaya naiwan siyang mag-isa doon. Sa sandaling iyon, dumating ang 2 pulis sa bahay at nakipagkita sa lola ni Yang Men. Pumunta sila roon para imbestigahan ang pagkamatay ng ina ni Yang Men. Tinanong ni Pulis Chang Suk ang lola kung bakit nakaparada ang taxi sa mall nang mabangga ang ina ni Yang Men. Sino raw ang nagdala ng kotse dito? Sabi ni lola, pagkatapos ng libing ng ina ni Yang Min, nakita niya ang taxi sa bakuran. Inakala niyang ibinalik ito ng pulisya. Nang tanungin ni Chang Suk kung may kakaiba sa taxi, tinawagan agad ni lola si Yang Min. Noong araw ng aksidente, may nawawala raw sa taxi, sabi ni Yang Min. Sagot ni Yang Min, nawawala ang black box ng kotse. Kasabay nito, lumabas din ang insurance agent para makipagkita kay Sujung. Kaya mabilis na nagpaalam si Yang Min kay lola. Sinabi rin ni lola sa pulis na si Chang Suk na nawala ang black box ng taxi matapos maaksidente ang ina ni Yang Min. Kinumpirma rin ng tauhan ni Chang Suk na hindi ibinalik ng pulisya ang taxi sa pamilya ng biktima. Sinabi ng ahente ng siguro kay Sojung na ang kabayaran ni Chong sa aksidente sa trabaho ay 300 milyong won. Bigla, may lumabas na babae at matandang lalaki mula sa kung saan. Ang babaeng si Do-shik ay nag-angkin na siya ang tunay na ina ni Chong. Umiyak siya ng malakas para sa kanyang anak. Sinabi ni Chong kay Yang Min na inabandona siya noong bata. Kaya hindi niya alam kung sino ang kanyang ina. Sinabi ng ahente ng siguro kay Do-shik na mukhang walang ina si Chong. Agad ipinakita ng matandang kasama ni Do-shik ang mga papeles na nagpapatunay na siya ang tunay na ina ni Chong. Sinabi ni Do-shik kay Sujung na iniwan niya si Chong sa ampunan noong siya'y nakakulong. Ito lang ang naipon niyang pera para ibigay kay Chong. Binuksan ni Sujung ang insurance book at nakita ang larawan ni Chong noong bata. Nang makita nila ang larawan, nagsimula silang maniwala na ito nga ang tunay na ina ni Chong. Nakatayo si Jihyun sa labas nang makita si Sujun na lumalabas kasama ang isang matandang babae. Inanyayahan ni Dusik si Sujun na bisitahin ang abo ng kanyang anak. Dinala naman ni Yang Min si Sujun para bisitahin ang abo ng kanyang asawa. Nang dumating sila sa puntod ni Chong, naglabas ng kiwi ang kanyang ina bilang alay. Agad sinabi ni Sujun na hindi niya nakitang kumain ng kiwi ang kanyang asawa. Sinabi rin ni Chong kay Yang Min na allergic siya sa kiwi mula pagkabata. Umupo si Dusik para makipag-usap ng pribado kay Sujun. Sinadya niyang tanungin ang tungkol sa pagpaparehistro ng kasal nila. Inamin ni Sujun na hindi pa sila kasal ni Chong para makatipid sa bahay. Natuwa si Dusik sa narinig. Umalis siya na may malaking ngiti sa mukha. Pagkatapos, may tumawag kay Sujun mula sa insurance. Sinabi nito na babayaran ni Dosik ang buong halaga ng kompensasyon. Tinawagan pala ni Dosik ang ahente ng insurance para sabihing hindi pa kasal sina Chong at Sujun. Tinanong ni Sujun si Dosik tungkol dito. Sinabi niyang kailangan niya talaga ng pera, kaya ginawa niya yun. Kapag natanggap na niya ang pera, bibigyan niya raw si Sujun ng bahagi. Nagalit si Chong nang malaman na pera lang pala ang habol niya. Sinabi ni Dosik sa matanda na laging kinukwento ng nanay ni Chong ang tungkol sa kanya noong nakakulong ito. Kaya nga raw natanggap niya ang insurance money ngayon. Gabi na, hinatid ni Yang Min si Sujun. Umalis sila ni Jihyun. Sa bahay, sinabi ni Yang Min na hindi siya naniniwala na nanay ni Chong si Dosik dahil allergic din siya sa kiwi. Hindi raw makakalimutan ng tunay na ina na may allergy ang anak niya. Para sa mga nawalan ng mahal sa buhay, hindi sila matutuwa sa perang siguro dahil parang kumikita sila sa buhay ng kanilang pamilya. Sinabi ni Dosik na ito'y regalo mula kay Chong sa kanya. Kung siya ang tunay na ina, hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon. Gumastos lang si Dusik ng 30 million won ng kanyang ipon para makakuha ng 300 million won. Hindi ba sobrang laki ng tubo? Nang sabihin ni Jihyun na mahal niya ang ina, sinabi ni Yang Min na namatay ito sa aksidente 3 buwan na ang nakalipas at hindi pa nahuhuli ang nakabangga. Kinabukasan, tinawagan ni Yang Min si Soji para sa address ng ina ni Chong. Nagtungo sina Yang Min at Jihyun sa address. Pinindot niya ang doorbell at kumatok, pero walang tao sa loob. Nang maalala ang numero sa earn ni Chong, bigla niyang binuksan ang pinto. Maingat silang pumasok sa loob. Nakita nila ang larawan ni Dusik kasama ang ibang babae.
Malamang ito ang ina ni Chong. Ipinakita ni Yang Min ang larawan kay Chong, pero di niya alam kung ito ang tunay niyang ina. Naalala niya na nang dalhin siya sa ampunan, may nakita siyang peklat sa kanang kamay ng kanyang ina. Ang peklat ay kaparehong-kapareho ng peklat ng babae sa larawan. Sinabi ni Yang Min kay Sujon na baka hindi si Do-sik ang ina ni Chong dahil sa peklat. Pero laging nakagwantes si Do-sik, kaya di makumpirma ni Yang Min kung siya nga ang ina. Kahit bumalik man ang tunay na ina, di siya karapat-dapat sa insurance money ni Chong. Umiyak si Sujon at sinabing kung buhay si Chong, malulungkot siya sa nangyayaring ito. Hiniling ni Yang Min kay Sujon na tawagan ang ahente, tapos sabay-sabay silang pumunta sa ospital. Hiniling ng ahente kay Do-sik na istamp ang fingerprint para sa claim. Tinanggal ni Do-sik ang kanyang guwantes. May peklat siya, pero nasa kaliwang kamay. Hinubad ni Yang Min ang guwantes sa kanang kamay. May peklat din doon. Nang istamp ni Do-sik, napansin ng ahente na malabo ang fingerprint. Hindi raw makukumpirma ang ganitong fingerprint. Naintindihan ni Do-sik na gusto ni Sujon ikumpara sa ID niya. Bigla siyang nagalit at kinwestiyon si Sujon. Tinanong din ni Do-sik kung si Yang Min ang kasintahan ni Sujon. Bumunot siya ng buhok para magpa-DNA test kay Sujon. Pero paano kumpirmahin si Chong kung patay na? Nahimatay si Sujon sa gulat sa kanyang pag-uugali. Si Dr. Jujin ang nagsabing 3 buwang buntis si Sujon. Tinanong ni Sujon kung pwedeng gamitin ang DNA ng sanggol. Sabi ni Jihyun bawal yon sa batas kaya sinabi ni Yang Min na makakasama sa bata ang DNA test. Narinig yon ni Sujon at sinabing hindi na niya gagawin. Habang nagpapahinga sila sa labas, dumating si Do-sik at sinabing hindi kay Chong ang bata. Nasaktan si Sujon sa sinabi niya kaya tumayo at umalis. Pinigilan ni Yang Min si Do-sik at sinabing ipapakita niya sa lahat ang tunay na ugali nito. Sabi ni Sujon, ayaw na niya ng pera basta't hindi na siya guluhin ni Do-sik. Gusto na lang ni Sujon na maging ligtas ang kanyang sanggol. Umuwi si Jihyun at sinabi kay Yang Min na 2 araw na lang sila. Kung hindi, kukunin ni Do-sik ang pera at tatakas. Pero sabi ni Yang Min, kailangan muna niyang gumawa ng bathtub ayon sa gusto ni Chong. Kinabukasan, pumunta si Yang Min at 2 kaibigan para maglagay ng bathtub. Nakita ni Jihyun sa mesa na nanalo si Chong ng gift card. Kaya tinawag niya si Yang Min. Naghahanda na si Do-sik at kasintahan para kunin ang insurance ni Chong sa ospital. Sinabihan siya ng ahente ng insurance na pumirma para matanggap ang pera. Bigla lumitaw si Yang Min at naglabas ng ilang dokumento. Kinuha ni Do-sik ang mga papeles at tiningnan ito. Lumabas na sila ni Chang ay may 98% magkaibang DNA. Ibig sabihin, di sila magkamag-anak at mapupunta kay Suju ng insurance. Tinanong ni Do-sik kung saan nakuha ni Yang Min ang DNA ni Chang. Sabi ni Yang Min, may DNA card si Chang mula sa ospital bago namatay. Kahapon, ginamit ni Yang Min ang buhok ni Do-sik para ikumpara sa DNA ni Chang. Sumigaw si Sujun na ire-report niya si Do-sik dahil sa pandaraya. Sa takot, mabilis niyang inilayo ang kanyang kasintahan. Hinabol agad ni Yang Min ang 2 pero nakatakas sila. Sinabi ni Sujun kay Yang Min na hawak na ng pulis ang kaso ng pandaraya. Nang gabing iyon, sinabi ni Jihyun kay Yang Min na si Sujun ang dahilan kung bakit si Chang ay nasa mortal na mundo pa. Kaya marahil may dahilan din si Jihyun kung bakit hindi siya mapalaya. Siguro may dahilan kung bakit sila nagkatagpo ni Yang Min. Sa sandaling iyon, matagal silang nagkatinginan. Hiniling ni Jihyun na mag-high five sila ni Yang Min para sa tagumpay, ngunit hindi nila mahawakan ang isa't isa. Bigla, nakita ni Yang Min na suot ni Jihyun ang hair tie na ibinigay niya sa kanyang ina. Noon, tinawag ni Sujun si Yang Min dahil nakita siyang nakatayo at tila nakikipag-usap sa hangin. Pagkatapos, inihatid ni Yang Min si Sujun pauwi. Sinabi ni Sujun na pakiramdam niya, si Yang Min ang ipinadala ni Chang para tulungan siya. Nagpasalamat siya kay Yang Min at pumasok sa bahay. Sinundan siya ni Chang papasok ng bahay. Pagdating nila sa bahay, nakita ni Sujun na nakabukas ang kanyang pinto. Tiningnan ni Yang Min ang kotse at nakitang nakalimutan ni Sujun ang mga bankbook na bigay ni Do-sik, pero iniwan pala ng tunay na ina ni Chang. Bigla, tumakbo si Chang at sinabihan si Yang Min na iligtas ang kanyang asawa. Kontrolado si Sujun ni na Do-sik at ng kanyang kasintahan. Gusto nilang mabawi ang mga bankbook. Mabilis na umakyat si Yang Min, pero nakalock ang pinto mula sa loob. Binantaan ng 2 mandaraya si Sujun gamit ang kutsilyo para ibalik ang mga bankbook, pero sabi niya'y naiwan sa ilalim ng taxi. Lumuhod pa siya at nagmakaawa na huwag saktan ang kanyang anak. Nakatayo lang si Chang, nanonood ng walang magawa. Sinubukan niyang sirain ang kandado para makapasok si Yang Min, pero hindi niya kaya. Bigla, may supernatural na kakayahan na tumulong kay Chang na sirain ang kandado. Pumasok si Yang Min at sinuntok ang mandaraya. Pagkatapos, hinuli ng pulis ang 2 mandaraya. Sinabi ni Jihyun kay Chang na magpaalam sa kanyang asawa. Sa oras ding iyon, sinabi ni Yang Min ang katotohanan kay Sujun. Sinabi rin ni Yang Min na nakaupo si Chang sa tabi niya ngayon. Sinimulan ni Yang Min na ikwento ang sinasabi ni Chang sa asawa. Sabi ni Chang, kung may anak siya, tatawagin itong Bong Yun, pero sabi ni Sujun, hindi raw maganda. Narinig ito ni Sujun at naniwala siyang nandito ang kanyang asawa. Umiiyak na sinabi ni Chang na pangalanan ang bata na Bong Yun at babantayan sila palagi. Umiyak si Sojun at sinabing nagustuhan niya talaga ang pangalang Bong Yun. Nagsorry si Chang sa pag-iwan, pero di nalulungkot si Sojun dahil may anak na siyang kasama. Napaka-emosyonal ni Jihyun, kaya napaluha rin siya. Sa sandaling ito, tumayo si Chang at naglaho dahil natupad na ang huling hiling. Umuwi si Yang Min at sinubukang hanapin sa buong silid ng kanyang ina. Gusto niyang mahanap ang tali ng buhok na bigay niya sa nanay noong bata pa. Nang pumasok ang lola, alam niyang hinahanap ni Yang Min ang itim na tali ng buhok.
Inilabas niya ang telepono ng anak para ipakita kay Yang Min na may larawan ng taxi ang tali ng kanyang ina. Maging ang mga nakaukit na salita sa taxi ay tumutugma sa tali ng buhok na suot ni Ji-hyun. Natuklasan ng lola ang larawan kung saan ang ina ni Yang Min ay kasama ang napakagandang babae at iyon ay si Ji-hyun. Dahil dito, labis na nagulat si Yang Min. Ipinakita ni Yang Min kay Ji-hyun ang contacts sa telepono ng kanyang ina para sa pamilyar na pangalan, ngunit wala siyang matandaan. Gayunman, tiyak niyang may kaugnayan sila ng ina ni Yang Min, kaya hindi siya makaalis sa taxi nito. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Yang Min papuntang trabaho, tumawag si Police Officer Chang Seok. Agad na nagmaneho si Yang Min patungo sa lugar ng aksidente ng kanyang ina. Pagdating niya, naalala ni Yang ang eksena ng aksidente ng kanyang ina. Nalabis niyang ikinadurog ng puso. Pagkatapos, siya at ang dalawang pulis ay pumasok sa isang cafe para mag-usap. Ngunit dahil malayo ito sa taxi ni Yang Min, hiniling niya sa mga pulis na lumabas para mag-usap. Ang pangunahing layunin niya ay marinig ni Ji-hyun ang usapang ito. Noon, patuloy na tinatanong ni Chang Seok kung bakit naroon si Yang Min nang maaksidente ang kanyang ina. 30 minuto lang ang biyahe mula sa lugar patungong Daehong Hospital. Pero bakit isang oras bago siya dumating? Bakit hindi sinakyan ni Yang Min ang taxi ng kanyang ina kundi iba pang taxi? Agad na alala ni Yang Min na may plano silang mag-barbecue ng kanyang ina noong araw na iyon. Ngunit pagdating niya, nakita niyang naaksidente ang kanyang ina. Hindi siya pinapayagang sumakay sa ambulansya dahil nag-aaral siya sa akademya ng pulisya at dapat protektahan ng eksena. Kaya hindi sinakyan ni Yang Min ang taxi ng kanyang ina, kundi ibang taxi papuntang ospital. Natigil si Yang Min sa trapiko, kaya bumaba siya at tumakbo papuntang ospital. Hindi na komportable si Yang Min dahil tinatanong siya ng pulis na parang kriminal. Sinabi niya sa mga pulis na kaarawan ng kanyang ina, pero pinaghihinalaan pa rin nila na pinatay niya ito. Kung marami kayong oras, maghanap na lang kayo ng ebidensya. Galit na umalis si Yang Min. Sa kotse, pinagalitan ni Ji-hyun ang mga pulis para aliwin si Yang Min. Tumawag ang lola ni Yang Min, pinaalalahanan siyang magdala ng bulaklak sa kanyang ina. Pumunta si Yang Min sa sementeryo para mag-alay ng bulaklak sa kanyang ina. Nakita ni Ji-hyun ang litrato ng ina ni Yang Min at sinabi na napakaganda nito. Sabi ni Yang Min, mahilig din magsalita ang kanyang ina kaya naging taxi driver siya. May paparazzi na lihim na kumukunan ng litrato ni Yang Min. Samantala, tinawagan ng lola si Soji para pumunta sa bahay nila. Nangako siyang magluluto ng seafood scallion pancake para sa kanya. Nangako rin si Soji na pupunta sa bahay para tikman ang mga pancake. Pinaalala niya sa lola na inumin ng gamot sa diabetes sa tamang oras. Nagustuhan ng lola si Soji at gusto siyang maging kasintahan ng apo. Sa ospital, may estudyanteng na aksidente at dinala sa emergency room. Binigyan ni Jujin ng first aid ang estudyante. Sinabi ni Jujin sa ina na hindi malubha ang kalagayan ng bata. Tumakbo si Nurse Soji at sinabihan si Jujin na bumalik sa emergency. Pagpasok ni Jujin, itinulak niya si Nurse Jung-soo na nag-first aid. Sinubukan ni Jujin ang CPR sa bata, pero hindi ito umepekto. May iniksyong gamot sa katawan ng pasyente. Pagkatapos, yumuko si Jujin at lumabas. Sinabi niya sa ina na pumanaw na ang bata. Nang gabing iyon, may lasing na si Hwang Song na tumawag ng taxi. Nang umupo siya sa harap, agad lumipat si Ji-hyun sa likod. Nagmaneho si Yang Min patungo sa lugar na hiningi ni Hwang Song. Bigla, nanlaki ang mga mata ni Hwang Song. Hinawakan niya ang hita ni Yang Min, pero agad niyang pinigilan ito. Sinabi ni Hwang Song sa ibang personalidad niya na huwag gumawa ng hindi tama dahil may mga babaeng pasahero sa likod. Narinig ito ni Yang Min at pinahinto ang kotse. Tinanong niya si Hwang Song kung talagang nakita niya si Ji-hyun. Natuwa si Ji-hyun na may ibang taong nakakakita sa kanya. Sabi ni Hwang Song, nabasa niya ang kwentong ito ng taxi at multo. Doon, na-realize ni Yang Min na si Hwang Dandy pala si Hwang Song. Sinabi ni Hwang Song na tutulungan niya si Yang Min alisin ang multo. Kumuha siya ng anting-anting at idinikit sa taxi pero hindi pala doon galing si Ji-hyun. Muling idinikit ni Hwang Song ang anting-anting sa noo ni Yang Min. Pero di pa rin nawala si Ji-hyun. Sinabihan ni Hwang Song si Ji-hyun na bumalik sa kanyang lugar. Balak niyang idikit ang anting-anting kay Ji-hyun para palayasin siya. Pero pinigilan siya ni Yang Min. Bantay ire-report siya sa pulis. Binigay ni Hwang Song ang business card niya. Sabi kailangan mawala si Ji-hyun para makasakay ang mga pasahero sa taxi. Sa ganun lang daw kikita ng malaki si Yang Min. Pagkatapos, umalis na si Hwang Song. Nagsimulang maghanap si Yang Min. Gusto niyang malaman ano sa kotse ang pumipigil kay Ji-hyun. Kinuha niya ang libro't lumayo. Pero di gumalaw si Ji-hyun. Nang kunin ni Yang Min ang telepono, biglang lumipad si Ji-hyun at nahawakan ang kanyang labi. Pareho silang namula at nakaramdam ng kilig. Habang nagmamaneho, tumingin si Yang Min sa labi ni Ji-hyun. Pareho silang nahiya. Doon lang nila napagtanto na ang telepono ang nakadikit kay Ji-hyun. Pero nakalock ito, kaya di nila makita ang laman. Sabi ni Ji-hyun, malamang hindi niya yon dahil masyadong luma ang telepono. Pupunta si Yang Min sa tindahan para bumili ng inumin. Bigla na lang nawala si Ji-hyun nang maubos ang baterya ng kanyang telepono. Hinanap ni Yang Min si Ji-hyun sa kotse pero wala na siya at patay na ang telepono. Nanghiram si Yang Min ng charger sa tindahan. Pero mahirap humanap ng kasya sa lumang telepono. Habang nag-iisip si Yang Min, may sumakay na lasing, kaya inihatid niya ito pa uwi. Nakatayo si Ji-hyun sa madilim na talampas. Parang impyerno ang lugar na ito. Patuloy niyang tinatawag si Yang Min para iligtas siya. Sa oras na yon, maraming pasahero si Yang Min. Pagkababa ng isa, may sumakay agad, kaya tuloy-tuloy ang biyahe ng taxi. Agad na alala ni Yang Min ang sinabi ni Hwang Song
na kailangan mawala si Jihyun para makasakay ang customer. Kinuha ni Yang Min ang kanyang cellphone at inilagay ito sa cabinet ng kotse. Kinaumagahan, tila malalim ang iniisip ni Yang Min. Sabi ng lola niya, nagsalita raw siya sa tulog kahapon. Sumigaw siya ng malakas para itaboy ang isang tao. Hiniram ni Yang Min ang charger ng lola, pero hindi ito kasya sa telepono. Pumunta si Yang Min sa kotse at inaliw sarili na wala nang mag-aabala sa kanya dahil wala na si Jihyun. Dumating ang lola at tinanong anong telepono hawak niya. Pero sabi ni Yang Min itatapon na niya. Sinabi niya sa lola na sumakay sa kotse para ihatid sa entertainment center para sa matatanda. Kinuha ng lola ang cellphone at bumaba ng kotse. Nakita ni Yang Min ang lola papunta sa basurahan, kaya hinabol niya pero hindi naabutan. Naitapon na ng lola ang cellphone sa basurahan. Sabi ng lola, itatapon na niya para kay Yang Min. Nalungkot si Yang Min pero nagpatuloy sa pagmamaneho para kumita. Maya-maya, isang babaeng streamer ang sumakay at hiniling kay Yang Min na ihatid siya sa liblib na lugar. Pagdating doon, binayaran siya nito ng 202,000 won. Malungkot na tinititigan ni Yang Min ang dagat, iniisip si Jihyun. Nang may mag-asawang nagpakuha ng litrato, nakita niya ang babae bilang si Jihyun. Samantala, isang babaeng katrabaho ni Yang Min ay naghatid ng kanyang inang may Alzheimer's. Hiniling ni Eunsu sa kanyang ina na maghintay habang siya'y pumunta sa banyo. Naupo ang ina sa kotse at pinagmasdan ang batang babaeng naglalaro sa labas. Nang bumalik si Eunso, hindi na niya mahanap ang kanyang ina. Agad siyang tumakbo kina Josung at Jinwoo para humingi ng tulong. Umiiyak si Eunsu habang naghahanap sa lahat ng sulok. Naghanap din ang dalawang kaibigan niya, ngunit hindi pa rin nila nakita. Samantala, dinala ang ina ni Eunsu sa pulis dahil sinusundan niya ang batang babae kanina. Pinaghinalaan ng ina ng babae na gusto niyang kidnapin ang anak. Nakita ni Yang Min si Eunsu na bumagsak, kaya tinulungan siya. Sabi ni Eunsu, tinrato ng lahat ang kanyang ina na parang multo. Dahil di niya matandaan kung sino siya, lahat ay nandidiskrimina. Tanging si Eunsu lang ang nakakakilala sa kanyang ina. Biglang may tawag si Eunso mula sa pulisya. Natagpuan daw nila ang kanyang ina, kaya agad siyang pumunta doon. Nagmaneho si Yang Min pauwi. Sa kotse, iniisip niya ang mga sinabi ni Eunso kanina. Nakita ni Jihyun ang multo ng babaeng may kalong na bata. Bigla itong nawala sa harap mismo ni Jihyun. Kinabukasan, pinabuksan ni Yang Min ang basurahan para sa phone. Tumakbo siya sa mga tindahan para bumili ng charger. Wala siyang nakita. Samantala, nakahiga si Jihyun sa sahig, hingal na hingal sa kawalan ng pag-asa. Kumuha si Yang Min ng larawan ng plug ng telepono at inilathala ito online para bilhin. Nakabili siya ng tamang charger. Nang mai-plug ang telepono, bumalik si Jihyun at humiga sa mga bisig ni Yang Min. Nagpasalamat siya sa pagligtas ng buhay niya pero hiningi ni Yang Min ang 50,000 won na binayad sa charger. Hindi inasahan ni Jihyun na gumastos siya ng ganoon kalaki para sa charger. Habang nagmamaneho si Yang Min, patuloy na ikinukwento ni Jihyun ang nakakatakot niyang paglalakbay sa dilim. May sumakay na lalaki sa taxi, pero bigla siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan at bumaba. Tinanong ni Jihyun ang tungkol sa mga pindutan sa taxi. Pinindot niya ang pindutan ng pamasahe at nalaman na kumita si Yang Min ng 680,000 won kahapon. Muling nag-text ang bangko, humihingi ng bayad sa interes. Kinagabihan, tinanong ni Jihyun kung bakit bumili si Yang Min ng charger. Bakit hindi na lang niya itinapon ang telepono? Agad sinabi ni Yang Min na siya lang ang nakakakilala kay Jihyun, kaya hindi niya ito kayang iwanan. Tuwang-tuwa siya nang marinig iyon. Biglang may nakitang babaeng nakaitim sa gilid ng daan. Maya-maya, nakita nilang lumitaw muli ang babaeng si Gamin. Agad huminto si Yang Min at tinanong kung may pupuntahan siya. Sumakay si Gamin at tinakot si Yang Min pero kalmado lang siya. Pagdating sa destinasyon, hiningi ni Yang Min ang bayad sa taxi. Sabi ni Gamin, kung mahuli siya, saka na lang magbabayad. Tatakbo sana siya. Pero pinigilan siya ni Jihyun. Patuloy na hiningi ni Jihyun at Yang Min ang bayad sa taxi. Sabi ni Gamin, kakaiba raw sila magnegosyo. Kaya ipapakita na lang niya ang lugar ng mga multo bilang bayad. Dahil abala si Gamin, may ipapakilala siyang ibang multo para ihatid sila. Paglaho ni Gamin, biglang lumitaw ang isang taong si Mira. Dinala niya ang dalawa sa isang istasyon ng bus. Sabi ni Mira, di raw lalabas ang multo sa gabi, kaya pinayuhan niya silang bumalik sa araw kung kailan maraming multo ang dumarating dito. Kinabukasan, ginising ni Jihyun si Yang Min para sa bus station. Sinimulan nila ang serbisyo ng ghost taxi. Pagdating nila, nakakita sila ng maraming multo na lumilitaw doon. Pinagpila ni Jihyun ang mga multo. Ipinakilala niya ang serbisyo ng ghost taxi na tumutupad ng mga healing. Pero di kaya ni Yang Min ang mga healing ng mga multo na nakapanayam ni Jihyun. Sinabi ni Jihyun kay Yang Min na kailangan niyang kumita ng higit 680,000 won. May lalaking nakasalamin na lumapit kay Jihyun. Nagpakilala siya bilang si Shinwoo. Nag-aral sila sa parehong high school noon. Natuwa si Jihyun kasi may nakakaalam na ng tunay niyang pangalan. Dinala sila ni Shinwoo sa dating coffee shop niya. Pinahangon niya kay Yang Min ang mga litrato ni Jihyun. Itinuro ni Shinwoo ang babae at sinabing ito ang matalik na kaibigan ni Jihyun. Nakita niya ang babaeng ito sa madilim na impyerno. Nalaman ni Jihyun na siya pala ay 30 taong gulang na. Pagkatapos, pinalinis ni Shinwoo kay Yang Min ang mga mesa at upuan. Nang magulat si Yang Min, nangakong babayaran siya ni Shinwoo ng malaki. Binasa ni Shinwoo ang password para makuha ni Yang Min ang pera sa safe. Sabi niya, gusto niyang manood ng sine at kumain sa mamahaling kainan. Gusto niyang magparty at magsuot ng pares na singsing kasama ang gusto niya.
Gusto niya si Ji-hyun pero sinabi kay Youngmin na huwag sabihin sa kanya. Naglinis si Youngmin habang masayang nag-uusap sina Shinwoo at Ji-hyun. Nakita ni Youngmin ang larawan at mukhang nainis siya nang umalis siya. Tinanong ni Ji-hyun kay Youngmin ang edad niya. Nang sabihing 26 siya, hiniling ni Ji-hyun na tawagin siyang ate. Pero iginiit ni Youngmin na panatilihin ang dating tawagan at pumunta ang dalawa sa high school. Dati dumadalo si Ji-hyun at nakita nila ang larawan niya na nanalo sa paligsahan ng fencing. Kinabukasan, lihim na pinuntahan ni Youngmin si Hwang Song. Tinanong niya si Hwang Song kung paano magpalit ng damit ang mga multo. Hiningi ni Hwang Song ang ebidensya ng pang-aabuso sa taxi bago siya sumagot. Ibinigay ni Youngmin ang USB na may lamang ebidensya. Sinabi ni Hwang Song na maglakad lang sa damit para magpalit. Bumili si Youngmin ng salamin ng demonyo kay Hwang Song para makita ni Ji-hyun ang sarili. Tumingin si Ji-hyun sa salamin at nagpasalamat ng lubos dahil natupad ang hiling niya. Sabi ni Youngmin, gusto niyang pumunta sa Namsan kasama ang girlfriend at gumawa ng love keychain. Natawa si Ji-hyun dahil napaka-cheesy ng hiling na iyon. Kumuha si Youngmin ng damit mula sa kanyang lola. Sinabi niya kay Ji-hyun na maglakad sa damit para subukang magpalit. Nang lumapit siya, nakasuot siya ng bagong damit. Pero nang gustong isuot ni Ji-hyun ang lumang damit, sinabi ni Youngmin na wala ito doon. Dinala niya si Ji-hyun sa tindahan ng damit. Sinabi niyang lumapit lang sa damit para magsuot ng bago, pero nag-alangan si Ji-hyun dahil baka di na mabili ang susuotin niya. Hinamon ni Shinwoo si Youngmin na bayaran ang mga damit. Kumuha si Youngmin ng mamahaling Amerikana at sinabi sa tindero na bibilhin niya ito. Isinuot ni Shinwoo ang eleganteng Amerikana at pinuri siya ni Ji-hyun. Maya-maya, umalis si Youngmin dala ang maraming bag ng damit. Sinabi ni Shinwoo na gusto niyang i-date si Ji-hyun sa sinehan. Agad na nag-set up si Youngmin ng projector para ipakita ang pelikula. Nagalit si Shinwoo dahil napakasimple ng sinehan. Sumagot si Youngmin na 1 milyon na ang nagastos niya. Sapat lang ang natira para dito. Narinig at pumayag si Shinwoo na gamitin ang sinehan. Pagkatapos, lumitaw si Ji-hyun. Agad nagpatugtog si Youngmin ng romantikong pelikula para sa kanila. Inilagay ni Youngmin ang telepono sa mesa at galit na umalis. Naramdaman din ni Ji-hyun na galit si Youngmin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Shinwoo na naniniwala siya sa tadhana nila. Habang nagmamaneho, tinanong niya kung naniniwala si Ji-hyun sa tadhana. Sabi niya, ang muling pagkikita ng kaibigan ay tunay na tadhana. Galit na sinabi ni Youngmin na multo sa taxi ay tadhana. Galit na galit siya kaya mabilis siyang umalis. Kinabukasan, gusto ni Shinwoo mag-date sa mamahaling kainan. Agad nag-set up si Youngmin ng banquet sa bahay at umorder ng pagkain. Nang humingi si Shinwoo ng romantikong tugtog, pinatugtog ni Youngmin ang musika sa kanyang cellphone. Inanyayahan niya ang lola niya na kumain dahil hindi makakain ni na Shinwoo at Ji-hyun ang pagkain. Inimbitahan ni Shinwoo si Ji-hyun na amuyin ang alak kasama niya. Nagalit si Youngmin nang makitang magkalapit ang mukha nila kaya pinakanta niya ang lola niya. Gusto ni Shinwoo na basahin ang palad ni Ji-hyun. Ang kanilang malapit na kilos ay ikinagalit ni Youngmin. Nagulat ang lola nang makita ang ekspresyon ng kanyang apo. Pagkatapos, hinatid ni Youngmin si Shinwoo pauwi. Sinabi ni Shinwoo na gusto niyang magsuot ng pares na singsing kasama si Ji-hyun para mapalaya sila pareho. Labis na nabahala si Youngmin nang marinig iyon. Maya-maya umuwi siya pero ayaw pumasok sa loob. Nakita iyon ni Ji-hyun at agad lumabas para itanong ang nangyari. Tinanong ni Youngmin kung ano ang tingin niya kay Shinwoo. Agad pinuri ni Ji-hyun si Shinwoo sa kagwapuhan at mas malambing na pakikitungo kaysa kay Youngmin. Galit na sinabi ni Youngmin na dapat silang dalawa ang magkasama sa kabilang buhay, wala na siyang pakialam kay Ji-hyun. Malungkot na tanong ni Ji-hyun kung bakit galit. Ang pakikipag-date niya kay Shinwoo ay plano rin niya, sinunod lang niya. Pero ngayon sinasabi nitong pumunta na lang siya sa langit. Nagalit si Ji-hyun at bigla na lang nawala sa kotse. Nagsisi si Youngmin, alam niyang may nasabi siyang hindi dapat. Kinabukasan, bumili siya ng pares ng singsing para sa huling hiling ni Shinwoo. Inisip ni Youngmin ang posibilidad na ibigay ni Shinwoo ang singsing kay Ji-hyun. Masayang nagkatinginan sila at sabay na pumunta sa langit. Pauwi, nakita ni Youngmin si Ji-hyun na nakamagandang damit, handa nang makita si Shinwoo. Pumasok si Youngmin sa bahay para kunin ang telepono ni Ji-hyun. Inihatid niya ito sa lugar ng palitan ng singsing pero biglang nagbago ang isip. Hindi na niya dinala si Ji-hyun para makipagkita kay Shinwoo. Kahit sinabi ni Ji-hyun na mabibigo ang negosyo, wala pa ring pakialam si Youngmin. Umuwi siya at dumiretso sa loob ng bahay. Nang pigilan siya ni Ji-hyun, tinuloy niya ang pagpasok sa silid. Samantala, naghihintay pa rin si Shinwoo sa confession room. Nang malaman niyang sinira ni Youngmin ang pangako, nagalit siya ng husto. Maya-maya, nagpa siya si Youngmin na magtaksi mag-isa at iwanan si Ji-hyun sa bahay. Naghintay sila ng lola niya kay Youngmin buong gabi pero hindi ito umuwi. Habang pinupuri ng lola ang apo, pinupunan naman ni Ji-hyun ang ugali nito. Pagkatapos tumawag din ang lola para alamin kung nasaan si Youngmin. Nalaman nilang nasa sauna pala siya. Iniisip niya kung paano magpapaliwanag kay Ji-hyun dahil hindi niya ito dinala. Habang natutulog si Youngmin, may humawak sa puwet niya. Ang taong iyon ay si Hwang Song. Sinabi ni Hwang Song na sinapian siya ng general, pero tatawag pa rin si Youngmin sa pulis. Pinigilan siya ni Hwang Song. Tinanong ni Youngmin si Hwang Song kung palalayain ang mga multo at demonyo na umibig. Sa sandaling iyon, nahulaan ni Hwang Song ang damdamin ni Youngmin. Pinayuhan niya si Youngmin na huwag mahalin si Ji-hyun dahil walang magandang wakas ang tao at multo. Bigla, may dumating na 2 pulis para kausapin ang ama ni Ji-hyun. Gusto nilang imbestigahan ang pagkamatay niya. Sinabi ng ama na may matalik na kaibigan si Ji-hyun noong high school. Ang pangalan niya ay So-hee. Nabuntis siya noong nakaraang taon, pero namatay din agad. Akala ni Ji-hyun pinatay si So-hee, pero sabi ng ama niya, aksidente raw. Noon, pinigilan ng ama si Ji-hyun sa investigasyon, pero naisip niya lahat. Pinatay daw ng doktor o nurse sa Daehong Hospital si So-hee dahil dumoble ang mga namatay sa ER.
Malusog si Sohee, pero pagpasok sa emergency room, bigla siyang namatay. Pinipilit ng ama ni Ji-hyun na maniwala siya sa pulisya pero di pumayag si Ji-hyun. Sabi niya, sobrang pinaghirapan ni Sohee magkaanak kaya di niya titigilan ang investigasyon. Kinabukasan, patuloy na tinatawagan ni Lola si Youngmin pero di sumasagot. Akala ni Lola, kasama ni Youngmin si Soji kagabi. Tuwang-tuwa siya. Tinawagan ni Lola si Soji at nalaman na kasama nga niya si Youngmin. Pumasok si Ji-hyun sa kwarto ni Youngmin. Nakita ang litrato nila ni Soji noong high school. Napansin ni Ji-hyun na di pa rin nakacharge ang phone ni Youngmin. Sinisi niya ito sa pagpapabaya at pag-aasikaso sa love life. Hinahatid ni Youngmin si Soji papuntang ospital. Pinapagalitan niya si Youngmin dahil sa pag-uwi ng gabi, iniwan si Lola mag-isa sa bahay. Bumili si Soji ng 3 kape, isa para kay Dr. Jujin. Pero sabi ni Youngmin, ayaw ni Jujin kay Soji. Bigla, napansin ni Soji na malapit ng malobat ang kanyang cellphone. Naalala ni Youngmin na hindi nakaplug ang telepono niya sa bahay, kaya nagmadali siyang umuwi. Nagtatampo si Ji-hyun, kaya tinanong niya kung nag-enjoy ba ito sa date nila ni Soji. Siguro masaya sila. Sinabi ni Youngmin na kaibigan lang niya ito. Pagkatapos, pumunta siya para i-charge ang telepono. Tinanong niya si Ji-hyun kung nagseselos ba o hindi. Nang marinig yon, nagalit siya at sinabing hindi siya komportable dahil hindi nag-charge ng telepono si Youngmin. Nagsorry si Youngmin at tinanong kung gusto niyang makita si Shinwoo. Agad hiniling ni Ji-hyun na dalhin siya para makita si Shinwoo. Habang nagmamaneho, pinasalamatan ni Youngmin si Ji-hyun sa tulong sa ghost taxi service. Parang nagpapaalam na si Youngmin sa pakiramdam ni Ji-hyun. Kumuha siya ng damit at sapatos para ibigay kay Ji-hyun. Sinuot ni Ji-hyun ang damit at tuwang-tuwa siya. Pagkatapos, pumasok siya para makita si Shinwoo. Handa na rin si Youngmin na baka hindi na niya makita ulit si Ji-hyun. Pinagalitan ni Shinwoo si Youngmin dahil laging ginugulo ang kanyang plano ng pagtatapat. Ipinaliwanag ni Youngmin na natatakot siyang mawala si Ji-hyun. Sinabi ni Shinwoo na ibibigay niya ang singsing kay Ji-hyun mamaya. Gusto niyang tumigil si Youngmin sa pag-abala sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang umamin si Shinwoo kay Ji-hyun. Gusto niyang manood ng sine at kumain sa magagandang restaurant kasama ang kasintahan, pero naghintay muna siyang makapasa sa exam. Di inaasahan, namatay si Shinwoo noon at ngayon nakilala niya si Ji-hyun, ang unang pag-ibig niya dito. Narinig niyang palalayain ang multo kung umibig kaya gusto niyang isuot ni Ji-hyun ang singsing at sumama sa kanya para maging masaya. Pagkatapos ng pagtatapat, agad na nagpasalamat si Ji-hyun kay Shinwoo. Siya ang unang nagsabi kay Ji-hyun kung sino siya matapos mawala ng alaala. Masaya si Ji-hyun sa damdamin ni Shinwoo, pero gusto niyang hanapin ang mga alaala niya kay Youngmin. Agad sinabi ni Shinwoo na multo tao ay di maaaring magkasama dahil ang multo na umiibig sa tao ay mawawala rin. Kaya kung gusto ni Ji-hyun manatili sa mundong mortal para sa alaala, hindi siya dapat umibig kay Youngmin. Kahit di pumayag si Ji-hyun na mahalin si Shinwoo, masaya siya na nailabas niya ang kanyang damdamin. Sa oras na yon, nagpasya rin si Youngmin na tumakbo para mapanatili si Ji-hyun. Naglaho rin si Shinwoo sa harapan ni Ji-hyun. Dumilat si Youngmin at nakitang nandoon pa rin siya. Nang umalis sila, tinanong ni Ji-hyun kung masaya ba si Youngmin na di siya umalis, di ba? Pero pilit pa rin niyang tinago ang kanyang nararamdaman. Tinanong din niya kung bakit di sumama kay Shinwoo. Sabi ni Ji-hyun, di siya aalis hanggat di niya nakukuha ang kanyang mga alaala. Pagkatapos, inihatid ni Youngmin si Ji-hyun. Sinabing hahanapin nila ang mga alaala nito. Dinala ni Youngmin si Ji-hyun para makilala si Hwang Song. Binigyan ni Youngmin si Hwang Song ng telepono. Nang idikit na ang anting-anting sa telepono, sumigaw si Ji-hyun para pigilan siya kaya nahulog ito sa tubig. Ipinaliwanag ni Hwang Song na ito'y para sa utak niya, hindi exorcism. Maya-maya, nagdikit si Hwang Song ng isa pang anting-anting sa noo ni Ji-hyun. Sa sandaling iyon, naalala niya ang nakaraan. Binatin niya si Sohee nang sabihing buntis ito, ngunit namatay si Sohee sa ospital. Nakilala rin ni Ji-hyun ang isang detektib. Lihim na kinunan ng detektib ang libing ni Sohee, kaya agad silang pumunta sa opisina nito. Pagdating doon, naalala niyang may lihim na umupa sa detektib para kunan ng libing. Nangako si Youngmin na hahanapin niya ang detektib. Sa taxi, sinabi ni Ji-hyun na tinawag siyang pulis ng detektib. Naging pulis ba siya? Nangako si Youngmin na dadalhin siya kung may maalala siya. Bigla, sumakay sa taxi ang batang si Ha-jun. Nakikita rin ng batang ito si Ji-hyun. Inamin ni Ha-jun na nakakakita siya ng mga multo. Nagpaalam pa siya sa mga magulang niya nang mamatay sila. Tinanong ni Ha-jun kung matutupad ba ng taxi ang mga hiling. Nawawala ang atin niya pero sabi ng pulis at guro, tumakas daw siya. Kahapon ay kaarawan ni Ha-jun. Hindi nakakalimot ang atin niya pero kahapon hindi siya umuwi. Nagmakaawa ang bata kay Youngmin na tulungan siya. Inihatid ni Youngmin ang bata pa uwi. Binigyan ng lola ng pera si Ha-jun pero ibinigay ito ni Youngmin para sa pagkain. Tinulungan ni Youngmin ang bata magluto habang pinuntahan nila ang kwarto ni Ha-jun. Pinupuri ni Ha-jun ang kanyang ate bilang mahusay na estudyante. Masunurin siya, kaya imposibleng tumakas siya sa bahay. Nakita ng lola ni Youngmin ang mga taga-bangko, kaya tinawagan niya agad si Youngmin. Sinabihan niya kaagad si Ji-hyun na umuwi. Tinanong ni Ha-jun kung di siya tutulungan dahil di siya nagbayad. Sabi ni Ji-hyun, tiyak na di tumakas si Ha-jun. Kung nawawala siya, kailangan hanapin agad ng lahat. Nang sabihin ni Youngmin na ipaubaya sa pulis, sinabihan siya ni Ji-hyun na umuwi mag-isa at iwan ang telepono. Pagkatapos, nag-iisang nagmaneho si Youngmin pauwi. Tinanong ni Ji-hyun kay Ha-jun ang regalo ng kapatid para sa kaarawan niya. Sabi ng bata, nangako ang kapatid niya ng video game. Pumunta si Ji-hyun sa tindahan ng video game para hanapin si Ha-jun. Sabi ng may-ari, bumili ng laro ang babae kahapon. Tinanong ni Ji-hyun si Ha-jun kung may kasama si Ha-jun. Sabi ng may-ari, kasama niya ang kaibigan na naka-uniforme. Sabi ni Ha-jun, tiyak na kasama ni Miri ang kapatid niya dahil madalas sila maglarong magkasama. Nagtatrabaho sila part-time sa supermarket. Pagkatapos, tinanong ni Ha-jun ang manager sa supermarket tungkol sa kapatid niya.
Sabi ng manager. Di pa nahuhuli si Hayon, pero ngayon, di siya pumasok. Sinabi ni Ji-hyun kay Ha-jun na magtanong tungkol kay Miri. Ayon sa manager, tinanggal si Miri dahil nagnakaw ng alak at sigarilyo. Bago umalis si Miri, sinabi niyang bakasyon ang magulang at inimbitahan si Hayon. Dahil kay Ji-hyun, direktang hiniling ni Ha-jun sa manager na tawagan si Miri. Tinawagan ng manager si Miri, ngunit walang sumagot. Inakala ni Ji-hyun na doon lang matutulog si Hayon kay Miri. Malamang papasok si Hayon sa paaralan bukas. Nag-aalala ang lola ni Yang Min dahil isusubasta ng bangko ang bahay. Patuloy niyang pinapanatag ang kanyang lola. Sinabi ni Yang Min na halos sapat na ang kanyang kita. Pagkatapos, ipinakita ng lola kay Yang Min ang espesyal na betel plant. Bihira ito dahil bawal ang pag-import nito. Hiniling ng lola na ibenta ito para mabayaran ang utang. Maraming gustong bumili nito. Sinabi ni Yang Min ang kikitain niya kung ibebenta ito. Pero nang i-google niya, nalaman niyang umaabot pala hanggang 5 milyong won ang halaga ng betel tree na ito. Kaya agad niyang inilista online ang bihirang puno para ibenta. Pagka-post pa lang, daming gustong bumili. Bumalik si Yang Min sa kwarto at nag-isip kung tatawagan ba si Ji-hyun o hindi. Samantala, tinanong ni Ji-hyun si Ha-jun kung bakit di siya tinawagan ni Yang Min. Agad siyang sinabihan ni Ha-jun na siya na lang tumawag. Nagprotesta si Ji-hyun. Bakit daw siya ang unang tatawag? Pero bigla siyang tinawagan ni Yang Min kasi di nga pala nakakapagsalita ang multo sa telepono. Sinimulang sabihin ni Ha-jun kay Yang Min ang sinabi ni Ji-hyun. Pero dinagdagan niya ng salita kaya't mas naging malamig ang dating. Sa oras na yon sa Daejeon Hospital, nakita ni Nurse Soji si Jung-soo na nagnakaw ng 2 bote ng gamot at isinilid sa bulsa. Agad pinuntahan ni Soji si Jujin at iniulat na nakita niya si Nurse Jung-soo na naglagay ng 2 bote ng pampamanhid sa bag na nakatagong sulok din ng kamera. Sinabi ni Jujin na ipaubaya na lang sa kanya ang bagay na ito. Sa kabilang banda, binigyan ni Nurse Hee-jung si Jujin ng listahan ng mga emergency sa Daejeon Hospital. 4 na taon nang nagtatrabaho si Jung-soo sa ospital at mula noon ay dumoble ang bilang ng mga namatay. Habang kumakain ang 3 nurse kasama si Jung-soo, nakatanggap silang lahat ng text mula kay Nurse Hee-jung. Hiniling niya sa 3 na pumunta agad sa kwarto ni Jujin. Mabilis na pumunta ang 3 nurse para makita siya. Pagdating nila, binigyan sila nito ng pera para magdiwang. Samantala, sinamantala ni Jung-soo ang pagkakataon na walang tao para pumasok sa silid gamutan. Binuksan niya ang cabinet at kumuha ng 2 bote ng gamot. Naitala ito ng isang nakatagong kamera. Inilagay ni Jung-soo ang ninakaw na gamot sa kanyang personal na locker. Kinabukasan, pumunta si Yang Min sa bahay ni Ha-jun. Sinabi ni Ji-hyun na di siya pupunta sa bahay niya. Nang sabihin ni Yang Min na hahanapin si Ha-yun, masayang tumayo sina Ji-hyun at Ha-jun. Pumunta si Yang Min sa paaralan, nakita si Miri, at kumain ng prutas kasama siya at mga kaklase. Tinanong ni Yang Min si Ha-yun kung pumunta sa bahay ni Miri kasi sabi ng tindero inimbitahan siya. Sabi ni Mira, di na nagbabakasyon magulang ni Miri, kaya di na pumupunta si Ha-yun sa kanila. Napansin ni Ji-hyun na si Mira ang leader, kaya sinabi kay Yang Min na wag magpadala sa kanila. Nang tanungin ni Yang Min kung sila huling nakakita kay Ha-yun, agad silang nag-alala. May nagsabi na si Ha-yun daw ay nakikipag-date sa isang lalaki. Pinakita nila kay Yang Min ang larawan ni Ha-yun na kausap ang isang lalaki. Tiningnan ni Miri ang larawan at naalala ang sapilitang pagkikita sa lalaking ito para sa sigarilyo. Nang sumigaw ito kay Miri, dumating si Haon para iligtas siya. Nagbanta rin si Haon na tatawag ng pulis para arestuhin siya. Pagkatapos, sinipa niya ito sa singit at mabilis silang tumakbo palayo ni Miri. Gusto pang magtanong ni Yang Min kay Miri pero patuloy siyang pinigilan ni Mira. Nang tanungin kung sumama si Miri kay Hain para bumili ng console, agad siyang umalis. Kinabukasan, nagmaneho si Yang Min kasama si Ji-hyun para mag-imbestiga pa. Bigla, may mabilis na motorsiklo na dumating mula sa likuran. Nabangga nito ang isang babaeng tumatawid sa kalsada. Agad tumakbo si Yang Min para tingnan ang kalagayan ng babae. Nang makitang tatakas ang motorsiklista, agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan. Sinakal niya ang motorsiklista. Dumating ang mga pulis at inaresto ang motorsiklista. Sinabi ni Yang Min kay Ji-hyun na simula nang masagasa ng motor ang kanyang ina, nababaliw siya tuwing nakakakita ng mga mapanganib na driver. Gumala si Yang Min buong araw, naglalagay ng karatula, naghahanap ng saksi, at namimigay ng flyer, umaasang mahanap ang salarin na bumangga sa kanyang ina. Noon, lumala ang diabetes ng kanyang lola pero walang pera si Yang Min para dalhin siya sa ospital. Hindi rin maibenta ang taxi ng kanyang ina, kaya nagmaneho siya ng taxi para kumita. Lihim na umupo si Ji-hyun sa tabi ni Mira para marinig ang usapan nila ni Miri. Pinakiusapan ni Mira si Miri na huwag sabihin kahit kanino ang lihim na ito. May babaeng estudyante sa tindahan na nagbigay ng alak at sigarilyo kay Mira pero humingi pa siya ng dagdag. Nang makitang naaawa si Miri sa kanya, agad sinabi ni Mira na bumalik na siya sa trabaho sa tindahan. Sumakay si Ji-hyun sa kotse at sinabi kay Yang Min na nagtrabaho pala si Miri part-time para magbayad kay Mira ng alak at sigarilyo. Sinabihan niya si Yang Min na magmaneho at sundan si Miri. Nakita rin ni Mira si Yang Min na nagmamaneho at hinahabol si Miri. Lumabas siya at may gustong itanong pero tumanggi si Miri. Pero nang makita ni Miri si Ha-jun sa kotse, pumayag siyang sumakay sa taxi. Sa loob ng kotse, sinabi ni Ha-jun na nagkasakit si Haun dahil wala ito sa bahay. Tinanong ni Ha-jun si Miri kung alam niya kung nasaan ang kapatid nito. Sa oras na iyon, nakatanggap si Miri ng tawag mula kay Mira. Kinagabihan, pumunta si Yang Min sa bakanteng lote ayon sa turo ni Miri. May lalaking lumabas at tinanong si Yang Min kung siya ang tiyuhin ni Han.
Dalawang lalaki pa ang lumabas na may dalang baseball bats para harapin siya. Sinabi ng tatlo na sila'y kasabwat ni Mira at sinimulan nilang salakayin si Youngmin. Nahulog ang telepono ni Youngmin sa lupa. Pinanood ito ni Miri mula sa malayo. Pagkatapos, nagpasya siyang huminto ng kotse para humingi ng tulong. Nagkataon, ang mga tao sa kotse ay si Police Chang-suk at mga kasamahan niya. Hindi na kayang lumaban ni Youngmin sa tatlong bugbog kaya't patuloy siyang binubugbog ng todo. Gustong tumulong ni Ji-hyun pero wala siyang magawa. Gumapang si Youngmin para kunin ang telepono pero tinamaan ng bugbog ang kanyang kamay. Sasapakin na sana ulit si Youngmin nang dumating ang dalawang pulis at tinalo ang tatlong bugbog. Napagtanto rin ni Youngmin na kararating lang ng dalawang pulis para iligtas siya. Nang umandar si Youngmin, pinagalitan siya ni Ji-hyun sa pagmamadali habang may mga baseball bat sila. Kung tamaan siya sa ulo, napakadelikado. Sabi ni Youngmin, mas gugustuhin niyang mabugbog kaysa masira ang telepono at mawala si Ji-hyun. Nang tanungin kung ligtas magmaneho ng iisa ang kamay, sabi niya nag-ensayo siya para hawakan ang kamay ng kasintahan. Pagkatapos, nagpunta si Youngmin sa ospital para mabindahan ni Ji ang kanyang kamay. Sabi ni Jujin, walang baling buto kaya binindahan lang ang kamay niya ng ilang araw. Lumapit si Hyun at tumango kay Youngmin, parang pamilyar kay Ji-hyun ang babae. Binigyan ni Jujin ng pampalakas loob si Youngmin at nagpatuloy sa trabaho. Paglabas nila sa ospital, tiyak na hindi tumakas si Haon, kaya may tinatago si Mira. Kinabukasan, tinanong ni Mira si Miri kung tinawagan niya ang pulis para arestuhin ang kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang kaligtasan ng kapatid para takutin si Miri. Samantala, nagprint si Youngmin ng maraming flyer para hanapin si Haon. Humingi siya ng tulong sa mga kasamahan para ipamahagi ang mga flyer. Maya-maya, habang namimigay ng flyer, may tawag si Youngmin mula kay Hajun. Sinabi ng bata ang masamang balita. Dinala ni Youngmin si Ji-hyun sa isang liblib na lawa. Sinabi ng pulis na nakita nila ang bag at suicide note ni Hajun sa telepono doon. Nag-iwan siya ng paumanhin sa lola at kapatid niya. Baka umalis si Haon sa mundong ito. Hinahanap ng pulis ang bangkay niya. Sabi ni Ji-hyun, di raw suicide note yun ni Hain. Nabasa na niya lahat ng sulat nito. Lagi niyang tinawag sarili na ate sa mga sulat sa kapatid niya. At bakit hindi nakalock ang cellphone ni Hain? Parang sinadya niyang ipabasa sa iba ang kanyang suicide note. Mukhang may nagdala ng mga gamit ni Haon dito. Samantala, nagpa-part-time si Miri sa tindahan nang tumawag si Hajun. May nakitang suicide note ng pulis. Kumuha si Miri ng kape at inihagis ito kay Mira. Ginawa niya to para iligtas ang babaeng nagtatrabaho sa tindahan. Hindi natakot si Miri at inihatid ang babae pa uwi. Umuwi siya kay Youngmin at ikinuwento ang lahat. Noon, binubuli si Miri ng grupo ni Mira nang dumating si Haon para tulungan siya. Binantaan din ni Haon si Mira na isusumbong sila sa anti-bullying committee. Naghilahan sila ng buhok, tapos itinulak ni Mira si Haon sa bangin. Tinamaan ng bato si Haon at nawalan ng malay. Hinawakan ni Mira si Haon, sinabing patay na at tinakpan ng dahon. Gusto tumawag ng pulis si Miri pero pinigilan ni Mira. Binantaan ni Mira si Miri na kapag nagsabi, matutulad kay Haon. Tinakpan ni Mira at kasama ang katawan ni Haon ng dahon. Sa mga oras na yon, wala nang magawa si Miri. Ngayon, nakiusap siya kay Youngmin na ilabas si Haon. Pumunta silang tatlo sa lugar kung saan nahulog si Haon. Nanghina si Miri kaya sina Youngmin at Ji-hyun na lang ang naghanap. Natabunan ng dahon si Haon pero gumalaw ang kamay nang may tumawag. Sabi ni Ji-hyun, kung patay si Haon, dapat may kaluluwa pero wala siyang nakita. Bigla na lang natisod si Youngmin sa puno at nahulog. Di inaasahan, nahila siya pabalik ni Ji-hyun gamit ang kamay. Natuklasan ni Ji-hyun si Haon na nakahiga sa ilalim. Agad tumakbo si Youngmin para alisin ang mga dahon sa katawan niya. Natuklasan niyang buhay pa si Haon ngunit malamig ang katawan. Mabilis na dinala ni Youngmin si Haon sa emergency room. Personal na dinala ni Jujin si Haon sa stretcher. Sinabi ni Youngmin kay Miri na umuwi muna. Dumating na si Youngmin. Pumasok si Jujin sa silid at hinila si Jungsu palabas. Ipinahayag ni Jujin na siya'y tinanggal sa trabaho. Dumating din sa ospital ang batang si Hajun at ang kanyang lola. Naghintay ang lahat sa labas ng emergency room nang may pag-aalala. Sa loob, binibigyan ni Jujin si Haon ng cardiac compressions. Nang tawagin ang lola ni Haon, biglang lumitaw ang kaluluwa niya. Napaluha ang batang babae at nagpasalamat sa kanilang tulong. Nataranta rin si Hajun nang malaman na umalis na ang kaluluwa ng ate niya. Pagkatapos, naglaho si Haon sa harap ng kapatid, nagpaiyak kay Hajun. Sa ER, sinabi ni Soji kay Jujin na tigilan na, pero biglang may signal ulit ang ECG. Tumibok muli ang pulso ni Haon dahil sa kusang pagbalik ng tibok ng puso. Pagkatapos, nakaligtas si Haon sa kamatayan at nagkamalay muli. Binigyan ng lola si Youngmin ng pera pero ibinalik niya at sinabing pangkolehiyo na lang ni Haon. Niyakap ni Haon si Youngmin, sinabing natupad ng taxi niya ang hiling ng bata. Bumisita si Miri sa ospital para kay Haon. Hindi galit si Haon sa kaibigan, masaya pa siyang nakipag-usap kay Miri. Samantala, ipinadala si Mira sa isang youth center. Sa labas, nag-i-impake si Jungsu para umalis ng ospital dahil nahuli sa CCTV na nagnakaw ng gamot. Biglang sinunggaban niya si Jujin sa leeg at sinabi, alam ni Jungsu na nagpapanggap lang na mabuting tao si Jujin. Tatamaan na sana ni Jungsu nang lumitaw si Soji at nagbanta na tatawag ng security, kaya nag-impake si Jungsu at umalis sa ospital. Nag-alala si Soji, kaya sinabi niyang iuuwi si Jujin. Pero inimbita niya si Soji na kumain ng hapunan kasama niya. May radio bulletin board na nagsimulang magbahagi ng isang liham. Ang may-ari ng liham ay isang batang lalaking nagngangalang Hajun.
Sa liham, gusto ng bata na ipakilala ang isang lalaking taxi driver. Nang nawala ang kapatid niya, lahat umayaw. Si Yang Min lang ang nagsikap hanapin si Haon. Nahulog siya sa bundok pagkalipas ng 10 minuto at hindi na sana nakita ni Hajun. Kaya lubos siyang nagpapasalamat kay Yang Min. May mga kahangahangang taxi driver pa rin sa lipunan. Tinutulungan nila ang matatanda na magpiknik minsan sa isang buwan. Sila mismo ang nagdadala ng mga pasyente sa ospital, hindi ambulansya. May mga babaeng taxi driver din na kasama ang kanilang inang nawalan ng alaala. Sila ang mga sasakyang nagdadala ng kaligayahan. Tuwang-tuwa sina Ji-hyun at Yang Min nang marinig ang balitang ito. Tinanong niya kung anong pangarap niya dahil lagi siyang nagsusumikap tuparin ang hiling ng multo. Ngayon, tutuparin ni Ji-hyun ang kahilingan ni Yang Min. Lumapit siya at tinanong kung ano na ang gusto niya ngayon. Inayos ni Yang Min ang kama ng nanay niya kasi gusto raw ni Ji-hyun ng malambot na tulugan. Naglagay din si Yang Min ng unan sa upuan ng taxi para mas komportable si Ji-hyun. Nilagyan din niya ng pabangong lemon na paborito ni Ji-hyun. Habang magkasama silang umaamoy, naalala ni Ji-hyun ang sabi ni Shin-woo at agad lumayo kay Yang Min. Tapos, hiniling ni Ji-hyun na sabihin niya ang gusto niya. Sabi ni Yang Min, gusto niyang magbitay ng love lock sa Namsan kasama ang mahal niya. Ngayon, gusto niyang pumunta roon kasama si Ji-hyun. Inamin niyang gusto niya si Ji-hyun. Pero agad itong tumanggi dahil bawal magmahala ng multo at tao. Buhay si Yang Min. Patay si Ji-hyun. Kung gusto niya ito, walang kinabukasan, dusa lang. Di na kailangan tratuhin ng maayos. Tinanong ni Yang Min kung naantig siya sa magandang pakikitungo nito. Pagkatapos nagtungo rin silang dalawa sa Namsan. Hiniling ni Ji-hyun na tawaging ate, pero sabi ni Yang Min, di tinatawag na ate ang mahal. Inukit ni Yang Min ang kanilang mga pangalan sa kandado ng pag-ibig. Ayaw ni Ji-hyun ng puso sa gitna, gusto tatsulok o parisukat. Pero puso pa rin ang ginuhit ni Yang Min. Kahit na diskrimina ng ibang pares, masaya pa ring isinabit ni Yang Min ang susi ng pag-ibig sa tulay. Di inaasahan, nakita ni Yang Min sina Jujin at Soji doon din. Inimbitahan sila ni Jujin na kumain muna bago maglakad-lakad doon. Naalala ni Ji-hyun ang doktor na nagbendahe sa kanya noon at naisip na nagparehistro siya para makipag-date sa kanya. Agad niyang sinabi kay Yang Min na ipakita ang larawan niya kay Gyujin. Ipinakita ni Yang Min ang litrato at tinanong si Gyujin kung kilala niya si Ji-hyun. Sinabi ng doktor na dating pasyente niya ito, ngunit namatay na. Sabi ni Gyujin, si Ji-hyun ay matalino at mabait na inspektor. Pinapunta rin siya ni Ji sa emergency dahil sa aksidente. Tinanong ni Dr. Gyujin kung bakit nagtatanong si Yang Min tungkol kay Ji-hyun. Sumagot si Yang Min na nakita niya itong kasama ng kanyang ina sa isang litrato, kaya naging curious siya. Tinanong ni Ji si Yang Min kung nag-iisa lang siya doon. Kahit gaano katagal siyang single, hindi siya dapat pumunta mag-isa sa lugar na yon. Natuwa si Ji-hyun nang malaman na siya nga ay isang babaeng inspektor. Tinanong ni Yang Min si Jujin kung nakipag-date siya sa babae sa litrato, pero agad na umiling ang doktor. Dahil dito, napabuntong hininga sina Soji at Yang Min. Sa kotse, ipinagmalaki ni Ji-hyun ang pagiging mabuting inspektor, pero tinanong ni Yang Min kung paano kung siya'y masama at tumatanggap ng suhol. Tinanggihan din siya ni Gyujin para sa isang date. Agad sinabi ni Ji-hyun na mali siguro ang naalala niyang petsa. Pagpasok ni Ji-hyun, nakita niya si Yang Min na naghahanap ng impormasyon tungkol sa aksidente niya, pero walang nakita kaya bukas na lang daw sa presinto. Kinabukasan, pumunta si Yang Min sa presinto at ipinakita sa dalawang pulis ang larawan ni Ji-hyun at ng kanyang ina. Gusto ni Yang Min malaman ang tungkol sa pamilya ni Ji-hyun dahil siya at ang ina ni Yang Min ay namatay sa parehong araw. Gusto niyang malaman ang relasyon nito sa kanyang ina. Sinabi ni Chang-suk kay Ji-hyun at sa ina na magkakilala lang sila sa taxi at walang kaugnayan ang dalawang aksidente. Labis na nagdadalamhati ang pamilya ni Ji-hyun, kaya hindi dapat pumunta si Yang Min dahil lalo silang malulungkot. Agad sinabi ni Ji-hyun na huwag sumuko. Sabi ni Yang Min, 4 na buwan ng patay ang ina at di pa nahuhuli ang salarin, kaya siya na mismo ang hahanap ito. Sinubukan pa rin niyang kunin ang numero ng pamilya ni Ji-hyun. Iniisip pa rin ni Gyujin ang larawan ni Yang Min, kaya tinanong niya si Soji tungkol dito. Sa oras na iyon, nakatayo si Jung-soo sa labas. Pumasok siya at sumigaw ng malakas ng pangalan ni Gyujin. Kumuha rin siya ng kutsilyo. Matapos ang maikling pagtatalo, sinugatan ni Jung-soo ang balikat ni Gyujin. Pagkatapos, dumating ang gwardiya at hinabol si Jung-soo. Pumunta si Yang Min kay Hwang Song para itanong kung ano ang gusto ng multo. Sabi ni Hwang Song, nahihikayat siya ni Ji-hyun, pero mabuti rin yon dahil makakatulong para makapunta siya sa langit. Kahit galit si Ji-hyun sa kanya, basta't alam niyang magmahal, makakapunta siya sa langit. Naalala ni Yang Min na iniwasan siya ni Ji-hyun tuwing ipapakita niya ang damdamin, kaya nagpasya siyang itago na lang ito. May 2 pulis na dumating sa ospital para imbestigahan ang pag-atake ni Nurse Jung-soo kay Dr. Gyujin. Sabi ng doktor, baka galit si Jung-soo sa kanya dahil sa pagkatanggal sa trabaho. Ninakaw niya ang pampatulog ng ospital at nakuhanan ng CCTV ang pangyayari. Nang umalis ang mga pulis, hinabol sila ni Hee-yeon para mag-ulat ng kakaibang bagay tungkol kay Jung-soo. Simula nang magtrabaho siya sa Daehan Hospital. Dumami ang namamatay sa emergency room. Tinanong ni Gyujin kung ano ang sinabi ni Hee-yeon sa pulisya. Sinabi rin niya kay Gyujin ang inireport niya sa mga pulis. Agad siyang pinuri ni Gyujin sa magandang trabaho. Habang nagmamaneho ng taxi,
Nakita ni Yang Min ang lola niya na gumagabay sa tawiran. Lumapit siya at tinanong kung bakit siya nagtatrabaho roon. Nag-alala siya sa kalusugan ng lola, pero sinabing pag-usapan na lang sa bahay. Yumuko siya sa katrabahong matandang lalaki sa kabilang kalsada. Umuwi si Yang Min at hiniling sa lola na mag-resign sa part-time job. Nang tumanggi pa rin ang lola, tinanong ni Yang Min kung may dinidate pa siya. Kaya pala araw-araw siyang nagagandahan dahil sa kanya no. Nang marinig ito, nagalit ang lola at sinabing magbibitiw na siya. Sinisi ni Ji-hyun si Yang Min sa pagsasabi ng mga kahibangan. Sabi niya, nagtrabaho lang ang lola niya para tulungan siyang bayaran ng utang. Pero ngayong nabayaran na ang interes, hindi muna sila pinaalis sa bahay. Pero hindi niya alam kung kailan babayaran ni Yang Min ang utang niya. Bumalik si Ji-hyun sa kwarto at nag-isip ng paraan para makakuha ng maraming customer. Pero wala siyang maisip na magandang ideya. Kinabukasan, nakita ni Ji-hyun ang lola niyang masayang naghahanda ng almusal para kay Yang Min. Paulit-ulit na sinasabi ng lola na sobrang nag-aalala si Yang Min sa kalusugan niya kaya hindi siya pinapayagang magtrabaho. Gusto rin niyang ihanap si Yang Min ng magandang babae bago siya mamatay. Lumabas si Yang Min at humingi ng tawad sa lola niya dahil nagalit siya kagabi. Alam ng lola na nag-aalala lang si Yang Min, kaya hindi niya ito sinisi. Tapos sinabi niya kay Yang Min na kainin ang inihanda niyang pagkain. Maya-maya, bumaba si Ji-hyun sa kotse at bumati kay Yang Min, pero nagkunwari siyang walang pakialam. Nang maalala ni Yang Min ang babala ni Hwang Song, malamig siyang sumakay ng taxi mag-isa at iniwan si Ji-hyun. Pagkatapos, pumunta si Yang Min sa opisina ng detective. Pumunta siya roon para makipagkita kay Detective Gubong para mag-imbestiga. Ipinakita ni Yang Min ang litrato ni Ji-hyun at tinanong si Gubong kung kilala niya ito. Sabi ng detective, dahil sa kanya, ilang beses siyang tinawag sa himpilan ng pulis. Tapos nakahanap siya ng dahilan para palayasin si Yang Min. Sinubukan pa ni Yang Min humingi ng kontak ng pamilya ni Ji-hyun pero pinalayas siya ng detective. Maya-maya may napulot na business card si Gubong. Naalala niya na dumating dito ang ama ni Ji-hyun para makipagkita sa kanya. Inilabas ng ama ni Ji-hyun ang business card at nagpakilalang pulis. Hiningi niya kay Gubong ang mga litratong lihim niyang kinuha kay Ji-hyun. Tumanggi si Gubong, sinabing di pwedeng ibulgar ang lihim ng kliyente at binura na niya ang mga litrato. Sabi ng ama ni Ji-hyun, pakikipagtulungan lang ang tanging paraan para mabuhay si Gubong. Dahil alam ng detective ang lihim ng nag-utos ng litrato, hindi niya ito pababayaan. Pumunta si Yang Min sa Daejeon Hospital para makita si Soji. Gusto niyang humingi ng dagdag na impormasyon tungkol sa aksidente ni Ji-hyun. Sabi ni Soji, dinala siya sa emergency room. Si Ji-hyun, inilipat sa ICU at bigla na lang namatay sa atake sa puso. Nang humingi si Yang Min ng kontak ng pamilya ni Ji-hyun, tumanggi si Soji na ibigay ang impormasyon ng pasyente. Gabi na, umuwi si Yang Min. Nagsorry kay Ji-hyun kasi may urgent na trabaho, kaya iniwan niya itong mag-isa sa bahay. Sabi ni Ji-hyun, siya raw ang business director ng Ghost Taxi. Paano niya maiiwang mag-isa si Ji-hyun? Pero sabi ni Yang Min, di naman daw sila kailangang magkasama palagi. Sinundan siya ni Ji-hyun sa taas. Sabi niya, marami siyang alaala tungkol sa Daejeon Hospital. Gusto niyang pumunta roon kasama si Yang Min, pero nagdahilan si Yang Min para tumanggi. Maya-maya, nakita niyang umiiyak si Ji-hyun sa sakit. Napilitan siyang dalhin ito sa Daejeon Hospital para mag-imbestiga. Nakita ni Ju-jin si Yang Min na nakikipag-usap sa sarili. Kaya lumapit ang doktor para magtanong. Sinabi ni Yang Min na may kakilala siyang na ospital kaya bumisita siya. Umalis si Ju-jin. Nang lumingon siya, nakita niyang kinakausap ulit ni Yang Min ang sarili. Pumasok sina Yang Min at Ji-hyun sa imbakan ng gamit medikal nang biglang dumating ang itim na hamog. Lumitaw ang lalaking multo na si Madong. Sinabi niyang hindi siya masamang multo dahil may gusto pa siyang makita kaya nanatili siya. 5 taon na raw siyang nandito kaya marami siyang alam tungkol sa ospital. Tinanong ni Madong kung galing sila sa Ghost Taxi. Pagkatapos, humingi siya ng tulong para matupad ang kanyang kahilingan. Nang sabihin ni Madong na wala siyang pera, tumanggi si Ji-hyun pero nangakong magbibigay ng impormasyon. Matapos marinig ito, pumayag agad si Yang Min na tulungan si Madong. Pinigilan siya ni Ji-hyun, sinabing di kailangan ng pera para sa utang. Sabi ni Yang Min, ang mahalagay imbestigahan ang aksidente niya. Dinala ni Madong ang dalawa sa lugar ng kanyang mga abo. Sinabi niyang nais niyang hanapin ang anak na si Sera. Nung namatay ang asawa, busy siya sa pera, kaya ipinasa ang anak sa kapatid. Bihira ring bumisita si Madong, tapos nag-abroad si Sera para mag-aral. Kalaunan, nalaman ni Madong na galit sa kanya ang anak. Pinutol din nito ang ugnayan sa tiyahin niya, kaya umasa si Madong na matutulungan siya ni Yang Min hanapin si Sera. Sa taxi, sinabi ni Madong na puntahan si Inspector Kang sa presinto. Matalik na kaibigan si Kang at may numero yata siya ni Sera. Pagdating ni Yang Min sa presinto, sinabi ng staff na bakasyon si Kang. Ayon sa batas, hindi maibibigay ng staff ang numero ni Yang Min. Kaya nag-iwan na lang si Yang Min ng numero para ibalik kay Inspector Kang. Malungkot silang umalis, pero pamilyar kay Ji-hyun ang lugar. Nang mga oras na iyon, may mag-asawang dinala sa Daejeon Hospital. Nakaranas sila ng malubhang aksidente. Ginamot ni Ju-jin at ng nursing team ang mag-asawa. Maya-maya, nabuhay ang babae.
pero pumanaw ang lalaki. Umalis ang kaluluwa ng asawa at sinabi kay Jujin na bagong kasal sila. Nadaanan lang siya ni Dr. Jujin. Kinumpirma ni Jujin na pumanaw na ang asawa. Sinubukan ng lalaki hawakan ang kamay ng asawa pero hindi niya magawa. Napaiyak siya at pagkatapos ay naglaho. Nakatayo sa labas sina Youngmin at Jihyun, malungkot na nanonood. Pag-uwi, sinabi ni Jihyun na nagkunwari siyang malamig para hindi siya palayain. Ngunit ngayon, nang makita niya ang sirang eksena ng bagong kasal, naisip ni Jihyun na kahit gaano pa sila magmahalan, darating ang araw na maghihiwalay din sila. Kaya't hindi kailanman magiging masaya sina Jihyun at Youngmin. Pero gusto pa rin niyang kasama ito tulad ngayon. Agad na sinabi ni Youngmin na lagi siyang nariyan kapag kailangan siya ni Jihyun. Pagkatapos ay marahan niya itong hinalikan sa labi. Nang gabi, iniisip ni Jihyun ang halik kanina. Habang pinagsisihan ni Youngmin ang cheesy niyang pagtatapat, kinabukasan nagulat si Lola nang makitang nakaayos si Youngmin. Kaya agad niyang tinanong kung may date ito. Tumango si Youngmin bilang sagot. Natuwa si Lola sa balita kaya agad niyang inayos ang buhok ni Youngmin. Tinulungan din niya itong pumili ng damit para sa unang date nito. Nang makita ni Jihyun ang seryosong hitsura ni Youngmin, natawa siya. Inayos niya ang ilang detalye sa damit nito at pinuri kung gaano kagwapo. Sa taxi, tinanong ni Jihyun si Youngmin kung saan sila pupunta. Sumagot siya na dadalhin niya ito sa isang date. Kagabi, buong gabi pinag-aralan ni Youngmin ang schedule. Gusto niyang maging romantiko ang kanilang unang date. Balak niyang dalhin si Jihyun sa restaurant at amusement park. Pero hiniling niya sa tabi ng lawa para makatipid para kay Youngmin. Pagkatapos, naglakad-lakad ang dalawa. Hiniling ni Youngmin na hawakan kamay pero di sila makahawak. Sabi ni Youngmin na naghawak sila ng kamay dati. Sinubukan ni Jihyun sampalin siya pero dumaan lang ang kamay. Sinubukan ulit pero di pa rin magkahawak ang kanilang mga kamay. Maya-maya, pinanood ni Jihyun at Youngmin ang paglubog ng araw. Pinasalamatan niya si Youngmin sa pagiging malapit. Sabi ni Youngmin, sinabi ni Hwang Seong na kung tunay na mahal siya ng multo, pupunta ito sa langit. Pero bakit nandito pa rin si Jihyun? Nag-alinlangan si Youngmin sa pag-ibig ni Jihyun at siya rin sa damdamin nito. Sinabi ni Youngmin na patutunayan niya ang damdamin pero nagalit si Jihyun at gustong umuwi. Pagkatapos, sabay silang umalis. Pagpasok ni Youngmin, tinanong ng lola kung maganda ang date niya. Sumagot si Youngmin na hindi siya masaya dahil pinagdudahan ang damdamin niya. Narinig ito ni Jihyun at galit na bumalik sa kanyang silid. Pinuntahan ni Youngmin si Hwang Seong at sinabi ang totoo. Mahal nila ang isa't isa at inamin na. Pero bakit nandito pa rin ang kaluluwa ni Jihyun? Sabi ni Hwang Seong, baka hindi sila tunay na nagmamahalan o iba ang pagkatao ni Jihyun, hindi multo. Umuwi si Youngmin at nakatanggap ng tawag mula kay Inspector Kang. Agad niyang tinanong kung naaalala pa niya si Madong. Kinabukasan, sinabi ni Youngmin na tinawag siya ni Inspector Kang para magkita kaya dapat silang tumigil sa pagtatalo. Sabi ni Jihyun, dating inspektor siya kaya hindi niya hahayaang makaapekto ang emosyon sa trabaho. Pumunta sila sa coffee shop kasama si Madong para hintayin si Inspector Kang. Nang makita siya ni Jihyun, naging emosyonal ito. Umiyak siya at nalungkot kaya agad siyang sumakay sa taxi. Nag-aalalang tumakbo si Youngmin para tanungin ang kalagayan niya. Sabi ni Jihyun, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa dibdib. Dapat siyang pumasok at magpatuloy. May utang na loob si Inspector Kang kay Madong, kaya gusto niyang pasalamatan ang anak nito. Kaya gusto ni Youngmin na malaman ang higit pa tungkol kay Sarah. Sabi ni Inspector Kang, nasa Amerika si Sarah pero kasalukuyang nasa Korea. Dumating si Sarah para sa isang komperensya. Bigla naalala ni Inspector Kang na may ibibigay siya kay Sarah. Nang bumalik sila sa ospital, sinabi ni Madong kay Youngmin na may delikadong gamot sa locker ni Jung-soo. Pero kalahati lang ng lihim ang inihayag ni Madong. Maghahayag pa si Madong kapag natupad ang kanyang hiling. Proud siyang nanood ng komperensya kung saan nagsalita si Sarah. Nahilo si Jihyun malapit kay Inspector Kang, kaya lumabas muna siya. Pagkatapos ng talumpati, umakyat si Madong para makita ang anak. Paulit-ulit niyang sinabi na sobra niyang namimiss ito. Nilapitan nina Inspector Kang at Youngmin si Sarah, nagpakilala bilang kakilala ni Madong. Pero sinabi ni Sarah na wala siyang kinalaman sa kanya. Ayaw niyang marinig tungkol sa kanya. Binigyan ni Inspector Kang si Sarah ng USB. Sabi laging dala at tinitignan ito ni Madong araw-araw. Ibinalik ni Inspector Kang kay Sarah. Karapatan niyang itapon o itago ito. Pagkatapos sabihin yon, umalis si Inspector Kang. Hinabol ni Youngmin si Sarah. Sinabing nakatayo ang kanyang ama dito. Ang kanyang espiritu ay nakatayo sa harap niya. Pero sabi ni Sarah, siyentipiko siya. Di naniniwala sa mga multo. Inulit ni Youngmin ang sinasabi ni Madong. Humingi siya ng tawad sa pagpadala kay Sarah sa bahay ng kapatid niya. Nagsorry rin sa di pagbili ng strawberry cake sa kaarawan niya. Pero ayaw makinig ni Sarah at umalis. Tapos, napagpasyahan niyang i-plug ang USB sa computer. Nanood si Sarah ng video. Nakita ang buhay niya mula pagkapanganak hanggang high school. Lumitaw ang ama ni Sarah sa video, pero isinara niya ang computer. Kinabukasan, tiningnan ni Madong ang anak mula sa malayo at sinabing, kailangan na niyang umalis sa mundo dahil kontento na siya sa talento ni Sarah. Nang umakyat si Sarah sa entablado bago magsalita, bigla na lang bumagsak ang isang lampara. Lumipad si Madong para yakapin ang anak at umiwas sa lampara. Naramdaman din ni Sarah na ang kaluluwa ng ama ang nagligtas sa kanya. Dumating si Youngmin at sinabi kay Sarah na ilang buwan na ang nakalipas, na aksidente at pumanaw ang kanyang ina. Gusto niyang humingi ng tawad sa ina pero hindi na niya nagawa dahil bigla itong nawala. Nakakakita si Youngmin ng kaluluwa ng mga patay.
kaya nakilala niya ang ama ni Sira. Hindi niya nakikita ang kaluluwa ng kanyang ina, pero alam niyang palagi siyang binabantayan. Ganoon din ang ama ni Sira. 5 taon siyang naglibot sa mundo dahil sa pag-aalala sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Yongmin kay Madong na tumawag si Sira para magkita sila, na ikinasaya niya. Hiniling ni Sira kay Yongmin na pumunta sa lugar kung saan nakalagay ang labi ng kanyang ama. Nagtungo silang lahat sa huling hantungan ni Madong. Tinanong ni Sira kung nandoon pa siya. Nang sabihin ni Yongmin na katabi niya si Madong, sinabi niyang dating galit siya sa kanyang ama. Nalaman niyang iniligtas siya ng kanyang ama kahapon. Ngayon lang niya naintindihan na hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Lumabas na miss din pala siya ng kanyang ama ng sobra. Alam ni Sera na mahal siya ng ama, pero di niya gets bakit trabaho ang priority. Pero wala nang galit si Sera kay Madong, kaya pwede na siyang mamahinga. Niyakap ni Madong ang anak at nawala sa hangin. Napaiyak si Sera. Pumunta sina Yongmin at Ji-hyun sa Daehan Hospital para alamin ang kakaibang gamot ni Jung-soo. Nagmakaawa si Yongmin kay Soji na makita ang aparador ni Jung-soo para mag-verify. Tumanggi si Soji pero nagpumilit si Yongmin kaya pumayag na rin siya. Pero sinabi ni Soji na nilinis na pala ni Jung-soo ang aparador. Agad na hiningi ni Yongmin ang address. Pinayuhan ni Soji si Yongmin na magtuon sa pag-aalaga sa lola kaysa mag-imbestiga. Hayaan ang pulisya na mag-imbestiga sa kaso, pero gusto ni Yongmin malaman ang address ni Jung-soo. Sa apartment ni Jung-soo, nakita nila ang multo ni Mi-kyung. Humingi siya ng tulong kay Yongmin para hanapin si Jung-soo. Nang bumaling si Mi-kyung, nawala ang kanyang mukha. Pagkatapos, lumitaw ang tunay niyang mukha. Dinala sila ni Mi-kyung sa bahay ni Jung-soo kung saan nakahiga ang kanyang katawan. Tinanong ni Yongmin kung si Jung-soo ang pumatay, pero itinanggi ni Mi-kyung. Hiniling ni Mi-kyung na tulungan siyang hanapin si Jung-soo. Hindi siya makakalaya hanggat hindi niya nakikita si Jung-soo. Sa kwarto ni Jung-soo, nakita ni Yongmin ang maraming larawan ng libing. May mga larawan din ni Ji-hyun na umiiyak para kay So-hee at ni Yongmin na umiiyak sa libing ng kanyang ina. Sa oras na iyon, pumunta si Ama Kang sa isang ospital. Pumasok siya sa intensive care room para bisitahin ang kanyang anak. Nakahiga siya ng walang malay, nakakabit sa ventilator at bigla siyang inatake ng seizure. Sa panig na ito, naramdaman ni Ji-hyun na natutunaw ang kanyang kaluluwa. Sa silid ospital, tumakbo ang doktor at nurse para suriin at bigyan si Ji-hyun ng iniksyon. Sinabi nila sa ama ni Ji-hyun na ligtas na siya sa panganib. Sa kabilang dako, bumalik din sa normal ang kaluluwa ni Ji-hyun. Nang pumasok si Mi-kyung, agad sinabi ni Yongmin na hindi pa rin niya tinatanggap na si Jung-soo ang may sala. Sinabi ni Mi-kyung na ngayon lang niya nakita ang mga larawang ito. Wala ang mga larawan dati dahil araw-araw siyang pumapasok dito para maglinis. Tiyak si Mi-kyung na hindi si Jung-soo ang may kasalanan. Nang palabas na si Yongmin para i-report ang pagkamatay ni Mi-kyung sa pulisya, biglang dumating si Hee-jeon. Napagtanto niya na nakilala na pala niya si Yongmin dati. Pagpasok niya sa bahay, may nakita siyang bangkay sa sahig. Dumating ang pulis at inaresto si Yongmin dahil inakusa siya ni Hee-jeon. Nang dinala si Yongmin, sinabi niya kay Gyujin na inaresto ito. Lumabas na matagal na palang magkakilala sina Hee-jeon at Gyujin. Noong bata si Gyujin, lagi siyang binubugbog ng kanyang amang chairman. Noon, tumakbo si Hee-jeon at nagbantang tatawag ng pulis kung di ito titigil. Sinabi ni Hee-jeon kay Gyujin na poprotektahan niya ito mula ngayon. Tiningnan ng mga pulis ang mga litrato sa libing at hinala nila si Jung-soo. Dinala si Yongmin sa presinto at kinuha ang kanyang mga gamit. Ikinulong siya sa isang selda. Umupo si Ji-hyun kasama si Yongmin at humingi ng tawad. Sinasabing, kung buhay pa siya, makakapatotoo siya para sa kanya. Pero ngayon, isa na lang siyang walang silbing multo. Agad sinabi ni Yongmin na inosente siya kaya mapapalaya rin siya sa lalong madaling panahon. Nasa selda siya kasama ang taong mahal niya. Kaya ayaw na niyang lumabas. Hanggat kasama niya si Ji-hyun, kahit impyerno pa yon, tatanggapin niya. Ngumiti si Ji-hyun at sinabing ganun din siya. Pagkatapos, bumisita ang tatlong kasamahan ni Yongmin. Sinabi ni Yongmin na hindi siya naunawaan at mapapalaya rin agad. Sinabi rin niya sa lahat na huwag sabihin ito sa kanyang lola. Naisip agad ng kasamahan na sabihing may inalay na dayuhang kliyente si Yongmin. Nakatanggap ng tawag ang lola niya mula kay Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na may inalay na kliyente si Yongmin sa ibang bansa at hindi makakabalik ng ilang araw. Ang tuntunin sa paghahatid ng dayuhang kliyente ay iwasan ang personal na telepono. Hindi komportable ang mga ito kapag patuloy na nagsasalita ng Korean ang driver, kaya pinatay ni Yongmin ang kanyang telepono. Naniwala ang kanyang lola sa dahilang ito. Nagsimulang suportahan ni Ji-hyun si Yongmin sa kanyang pahayag sa pulisya. Tinanong ni Chang-sok kung bakit nakalock ang pinto ng apartment at paano nakapasok si Yongmin sa bahay. Sinabi niyang bukas ang pinto noon. May magnetic flyer na nakadikit sa pinto kaya hindi ito nakalock. Nang tanungin ni Chang-sok kung bakit pumunta si Yongmin sa bahay ni Jung-soo, pinayuhan siya ni Ji-hyun kung paano sumagot. Pinaghinalaan ni Yongmin na sinalakay niya ang kanyang ina dahil sinabi ni Soji na nagnakaw ng gamot si Jung-soo sa ospital at tinanggal sa trabaho. Napakahinala ni Jung-soo kay Yongmin. Malapit din sa aksidente ng kanyang ina ang tinitirhan ni Jung-soo. Hindi nagtagal, binuksan ng pulis ang selda ni Yongmin. Pinalaya siya dahil patay na pala ng 1 linggo ang bangkay at wala siyang fingerprint sa hiringgilya. Nakita ng pulis ang helmet at guwantes sa isang liblib na lugar. DNA ng buhok sa helmet ay kay Jung-soo, kaya tinuring siyang serial killer.
Tinanong ni Yang Min kung pumatay siya sa kanyang ina at Ji-hyun. Sagot ni Chang-suk, malamang si Jung-soo. May nationwide warrant na, kaya huwag nang mag-imbestiga si Yang Min ng mag-isa. Dati, may nagmotorsiklo sa liblib na lugar, kaparehong bumangga sa ina ni Yang Min. Sinadyang iniwan ng tao ang motor dito para mahanap at maimbestigahan ng pulis. Paalis na si Yang Min nang bigla niyang nakita ang larawan ni Inspector Ji-hyun. Sa litrato, nakatayo siya katabi ni Inspector Kang. Naalala ni Ji-hyun na ito ang kanyang tunay na ama at kuha nila ang larawang ito. Bigla na lang umiyak si Ji-hyun. Sabi ni Ji-hyun kay Yang Min, naalala lang niya ang araw ng pagkuha ng litrato kasama ang ama. Huwag daw sabihin kay Inspector Kang na katabi niya si Ji-hyun, baka masaktan kung malaman na multo siya. Pumunta sila sa bahay ng tunay na ama ni Ji-hyun. Humingi ng pahintulot si Yang Min na pumasok, may sasabihin daw tungkol kay Ji-hyun. Sinabi ni Yang Min kay Inspector Kang na taxi driver ang kanyang ina na si Jin-suk. 4 na buwan na ang nakalipas, na aksidente siya at namatay. Nagkataon sa araw ding iyon namatay si Ji-hyun. Medyo malapit ang relasyon ng dalawa. Nagpakita rin si Yang Min ng litrato nilang magkasama. Sinabi rin niyang malapit siya kay Ji-hyun. Mula simula, inisip niyang may kaugnayan ang aksidente ng kanyang ina at ni Ji-hyun, kaya lihim siyang nag-imbestiga. Nang sabihin ni Inspector Kang na hinala ng pulisya si Jung-soo, sinabi ni Yang Min na nagdududa pa rin siya, kaya pumunta siya para alamin kung paano namatay si Ji-hyun. Hindi pa lubos na nagtitiwala si Inspector Kang kay Yang Min. Kailangan niya ng mas maraming oras para mag-isip. Nang gabi, pagka-uwi ni Yang Min, nakita niya sa bintana si Ji-hyun na umiiyak sa kotse, kaya lumabas siya para aliwin ito. Sinabi ni Ji-hyun na umiyak siya dahil naaawa siya sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Narinig niya na ang mga multo na nagmamahal ay napapalaya. Alam na rin ni Ji-hyun kung sino siya at nakilala niya ang kanyang ama. Noong araw na nasa bahay siya ni Jung-soo, natunaw ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi pa rin siya napalaya. Kung mahuli ang tunay na salarin, makakalaya na ang kaluluwa ni Ji-hyun. Malungkot na tinanong ni Yang Min kung gusto niya talagang makipaghiwalay. Agad na sinabi ni Ji-hyun na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sa kabilang dako, kausap ng ama ni Ji-hyun ang walang malay niyang anak. Ngayon, dumating si Yang Min para magtanong tungkol sa pagkamatay nila ni Jin-suk. Hindi sinabi ni Inspector Kang na buhay pa si Ji-hyun dahil hindi siya nagtitiwala kay Yang Min. Kinabukasan, humingi ng tawad si Ji-hyun kay Yang Min dahil wala siyang balak umalis. Sinabi ni Yang Min na hindi niya sinisisi si Ji-hyun. Alam niyang kapag nahuli ang tunay na salarin, makakapunta sa langit ang kanyang ina. Maaari ring pumunta si Ji-hyun sa magandang lugar. Hindi na siya kailangang magpagala-gala pa. Gusto ni Yang Min na manatili si Ji-hyun. Pero alam niyang maghihiwalay din sila balang araw. Labis na nalungkot si Yang Min sa paghihiwalay nila ni Ji-hyun. Sa huli, humingi siya ng paumanhin kay Ji-hyun para sa nangyari kahapon. Sabay na nagpunta ang dalawa para makita si Mi-kyung. Pinagtibay ni Mi-kyung na mabuti si Jung-soo, pero nahatulan siya ng pagpatay. Tuwing may namatay sa ospital, si Jung-soo ang pinakanalulungkot. Pinagtibay ni Mi-kyung na hindi sila sinaktan ni Jung-soo. Tinanong ni Ji-hyun kung sino pumatay, pero di maalala ni Mi-kyung dahil sa droga. Pero sigurado si Mi-kyung na hindi si Jung-soo ang may kasalanan. Dinala ni Mi-kyung sina Yang Min at Ji-hyun sa posibleng taguan ni Jung-soo. Sabi ni Mi-kyung, dito sila nangingisda ni Jung-soo at Hye-jeon dati. Pag-aari ni Hye-jeon ang villa na ito. Nagtataka si Ji-hyun sa kayamanan ni Hye-jeon. Sinabi ni Mi-kyung na galing lang siya sa ampunan. Sinubukan ni Yang Min buksan ang mga pinto pero nakalak lahat. Sabi ni Ji-hyun, sila ni Mi-kyung ang papasok at titingin. Sa oras na ito, minamasdan ni Gyujin sa kamera. Nakita niya si Yang Min sa villa ni Hye-jeon. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Yang Min ang lugar. Maya-maya, lumabas ang kaluluwa ng dalawang babae at sinabing wala sa loob. Sabi ni Mi-kyung, talagang gusto ni Jung-soo ang lugar na to. Ilang araw ang nakalipas, may aksidente sa tinitirhan niya. Kaya hiniram niya kay Hye-jeon ang lugar para sa kaarawan ni Mi-kyung. Noong araw na yon, dumating si Jung-soo dito ng hating gabi. Sa kabilang dako, nakita ni Gyujin sa kamera si Yang Min na umuuwi mag-isa. Inisip niya kung ano ang alam ni Yang Min. Agad tinawagan ni Gyujin si Hye-jeon para sabihing dumating si Yang Min sa villa. Tinanong din ni Gyujin kung may sinabi ba siya kay Yang Min. Nang gabing yon, pumunta sina Yang Min at Ji-hyun sa bahay para hintayin si Inspector Kang. Sabi ni Ji-hyun, may napansin siyang kakaiba. Nang makita ni Hye-jeon ang bangkay ni Mi-kyung, hindi siya nagulat o natakot, parang alam na niyang patay na si Mi-kyung. Kahit si Hee-jong, tiyak na nataranta siya nang makita ang kapitbahay na pinatay. Kaya napaghinala ang mabuti ni Ji-hyun si Hee-jong. Pagbalik ni Inspector Kang, patuloy siyang tinanong ni Yang Min tungkol sa pagkamatay ni Ji-hyun. Sinabi niya ang lahat kay Yang Min. Si So-hee, matalik na kaibigan ni Ji-hyun, ay buntis nang bigla itong namatay sa Daeho Hospital. Natuklasan ni Ji-hyun ang lihim ni Detective Gubong na mahilig kumuha ng litrato ng umiiyak na pamilya ng mga namatay. Inamin ni Gubong na may nag-utos sa kanya na kunan ng pamilya ng mga namatay sa Daeho Hospital. Habang sinisiyasat ni Ji-hyun ang utak nito, may aksidenteng nangyari. Tinanong ni Inspector Kang si Yang Min kung bakit hindi niya pinaniniwalaan na si Jung-soo ang may sala. Agad sinabi ni Yang Min na tumakas ang nakabangga sa nanay niya bago niya itinapon si Ji-hyun at umalis. Kahit si Jung-soo ang bumangga sa kotse, hindi siya ang nang-iwan kay Ji-hyun dahil nasa ibang lugar siya noon. Noon, dinadala ni Yun-soo ang kanyang ina sa Daeho Hospital para sa emergency dahil hinimatay ito sa banyo. Nang tumawag si Jujin, gising pa at may malay ang ina ni Won-soo, kaya dinala siya para sa karagdagang pagsusuri.
Sinabi ni Sohee kay Jujin na ang anak ng nahulog kanina ay taxi driver na malapit kay Youngmin. Kilala siya bilang masunuring babaeng driver. Nang marinig ito ni Jujin, agad siyang nag-isip ng bagong plano. Lumapit siya at sinabi kay Yunsu na hindi malubha ang ina pero kailangan maospital ng 2 araw dahil sa sakit nito. Nang makita ni Jujin si Yunsu na inaalagaan ng ina, nagkaroon siya ng masamang ideya. Nang gabing iyon, hinabol ni Hee-jong si Jujin at tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi niyang may gagawin pa siya at umalis. Sa kabilang banda, pumunta sina Youngmin at Inspector Kang kay Chang-suk. Gusto nilang ipaimbestiga sa pulis ang nurse na si Hee-jong. Nang tinanong ng pulis ang dahilan, sinabi nilang dumaan si Jung-soo sa toll booth bandang 11:00 ng gabi noong aksidente. Nagrenta siya ng kotse noon. Nakita ni Inspector Kang sa black box ng kotse na hindi si Jung-soo ang nag-iwan kay Ji-hyun. Bukod dito, may villa si Hee-jong sa labas ng syudad. Kahit ulila siya, hiniram niya ang matrikula sa gobyerno. Inuupahan lang ni Hee-jong ang kanyang apartment. Magkapalapag sila ni Jung-soo at malapit sila, kaya baka alam niya kung nasaan si Jung-soo. Ayaw tanggapin ni Chang-suk ang mga pahiwatig ng 2 tao. Gusto niyang magsiyasat sa sariling paraan. Pero malakas na sinabi ni Inspector Kang na di sila nagmamadali dahil di sila nawala ng mahal sa buhay. Sinabi ni Inspector Kang na iimbestigahan niya si Detective Gubong kasama ang pulisya. Sasama sana si Youngmin pero bigla siyang tinawagan. Nalaman niyang pumanaw na ang ina ni Yunsu. Pumunta si Jujin sa burol para magpaabot ng pakikiramay kay Yunsu. Nagkunwari siyang nalulungkot at humingi ng tawad sa kanya. Sinabi ni Yunsu na ginawa ng doktor ang lahat. Yumuko siya para magpasalamat. Hinaplos ni Jujin ang balikat ni Yunsu para aliwin siya. Dumalo rin sina Youngmin at Ji-hyun sa burol. Bigla, nakita ni Ji-hyun si Jujin na nakangiti. Sinabi niya kay Youngmin na tingnan ito. Tumingin si Youngmin kay Jujin at nakitang taus-puso siyang nakikiramay kay Yunsu. Pagkatapos, lumabas ang doktor para kausapin si Youngmin. Sinabi ni Ji-hyun na itanong bakit ngumiti si Jujin pero di niya nagawa. Tinisi ni Jujin ang sarili dahil di niya nailigtas ang ina ni Yunsu. Yumuko si Youngmin para magpaalam kay Jujin na tumanggi sa tanong ni Ji-hyun. Sabi ni Youngmin, mali siguro ang nakita niya, walang doktor ang ngingiti sa libing. Yumuko silang 4 para magpaalam sa ina ni Yunsu. Tumingin si Ji-hyun sa paligid kung makikita niya ang espiritu nito. Sabi ng mga driver, nahulog ang ina ni Yunsu at nagka-brain injury pero okay na. Namatay ang ina ni Yunsu dahil sa acute myocardial infarction. Naalala ni Youngmin na may amnesia siya noon pero malusog naman siya. Nang bumaba sina Youngmin at Ji-hyun sa taxi, nakita nila ang espiritu ng ina ni Yunsu sa loob ng kotse. Hiniling niya kay Youngmin na tawagan si Yunsu. Hinila siya ni Youngmin palabas at sinabing nandito ang kanyang ina. Hiniling ni Ji-hyun sa ina ni Yunsu na magbanggit ng alaala na sila lang dalawa ang nakakaalam. Naiinis si Yunsu. Akala niya tinutokso siya ni Youngmin kaya tumalikod at lumakad palayo. Nakita yon ni Youngmin at sinabi na ang ina ni Yunsu ay nabanggit ang maganda niyang pagkanta sa high school. Narinig iyon ni Yunsu at tumalikod. Ikinuwento ni Youngmin ang sinabi ng kanyang ina. Pinuntahan niya si Yunsu pero itinago dahil baka mahiya ang anak sa uniforme niya sa trabaho. Pagkatapos, isinakay ni Yunsu ang lahat sa kanyang taxi. Sinabi ni Youngmin na naaalala na raw ng kaluluwa ng ina ni Yunsu ang lahat ng kanyang mga alaala. Tuwang-tuwa siya nang ihatid siya ni Yunsu sa trabaho gamit ang taxi. Para sa kanya, si Yunsu ang pinakamagandang bulaklak. Pinasalamatan niya ito dahil siya ang naging anak niya. Napaluha rin si Yunsu at nagpasalamat sa pagiging ina niya. Sinabi ng ina na gawin ni Yunsu ang gusto niya at mamuhay ng masaya. Sa gilid na ito, dumating si Inspector Kang at 2 pulis para hanapin si Gubong. Ngunit nang buksan ang pinto, nakita nila si Gubong na nakahiga sa sahig, hindi na humihinga. Agad tinawagan ni Chang-suk ang kanyang mga kasamahan para imbestigahan ang eksena. Pinayuhan ni Hee-jong si Jujin na tumigil sa maling gawain dahil baka sila'y paghinala ang pulis. Pero sinabi ni Jujin kay Hee-jong na huwag mag-alala. Basta't linisin nila ang eksena, walang makakahanap ng ebidensya laban sa kanila. Sinabi rin ni Jujin na si Hee-jong ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Noong high school si Jujin, lagi siyang sinisigawan at binubugbog ng ama. Pero tinangga siya ni Hee-jong. Kaya pinatay niya ang ama ni Jujin para palayain ito. At si Jujin naman ang pumatay kay Gubong para kunin ang cellphone nito. Kumuha rin si Jujin ng litrato na ginamit ni Gubong para bantaan siya. Pagbalik ni Youngmin at Ji-hyun, nakita nila si Jujin sa bahay kasama ng lola ni Youngmin. Sabi niya, pumunta siya rito para dalhin ang gamot sa presyon. Labis na pinaghinalaan ni Ji-hyun ang hitsura ng doktor na ito. Humingi ng pahintulot si Jujin na gumamit ng banyo at nausisa sa mga silid. Pagpasok niya sa kwarto ni Youngmin, malakas na sumigaw si Ji-hyun para tawagin siya. Nang dumating si Youngmin, ipinaliwanag ni Jujin na nakita niyang bukas ang pinto kaya tumingin siya. Tinanong din niya si Youngmin kung balak niyang maging pulis noon. Nausisa rin si Jujin sa lumang charger ng telepono sa silid. Sabi ni Youngmin, charger iyon ng telepono ng kanyang lola. Tinanong ni Youngmin tungkol kay Hee-jong, baka raw kasabot siya ni Jung-soo. Nagtanong si Jujin kung may ebidensya siya, pero wala raw sabi ni Youngmin. Sabi ni Jujin, si Nurse Hee-jong ay napakabait at mabuting tao. Hindi niya kailanman susuportahan ang isang mamamatay tao. Naisip ni Jujin na nagulat lang si Youngmin sa pagkamatay ng ina kaya naghinala. Pagkatapos sabihin iyon, umalis na si Jujin dahil kakaiba ang hitsura ni Jujin sa bahay ni Youngmin.
Nagpasya silang dalawa ni Ji-hyun na magtungo sa bahay ni Jung-soo para mag-imbestiga. Nakilala nila si Mi-kyung doon. Tinanong ni Ji-hyun kung bakit ninakaw ni Jung-soo ang pangpamanhid para iturok sa kanya na hindi man lang siya dinala sa ospital. Sabi ni Mi-kyung, sobrang takot siya sa mga ospital. Sa huling araw na umalis si Jung-soo sa bahay, parang kakabasa lang niya ng sulat kaya dali-dali siyang lumabas. Baka andoon pa rin ang sulat sa bahay. Hinanap nila ito sa buong bahay. Nakita ni Yang Min ang isang tala sa tumpok ng mga pahayagan na nagsasabing, "Lumapit ka sa akin kung kailangan mo ng tulong." Samantala, bumalik si Joo-jin sa ospital at pinagalitan si Hee-jeon dahil sa pabayaan niyang kilos. Ipinakita niya ang larawan ng motorsiklo. Sa larawan, may keychain na may sagisag ng Daehan Hospital at nasa bag ito ni Hee-jeon. Sinabi ni Joo-jin na ang larawang ito ay hindi totoong kopya. Sa istasyon ng pulisya, sinabi ng bagong pulis kay Chang-suk na tiningnan niya ang mga larawan sa online storage ni Gubong. May nakita siyang litrato na hindi pa nakolekta ng pulisya. Tiningnan ni Chang-suk ang larawan ng motorsiklo. Nakita niya ang keychain na may sagisag ng Daehan Hospital. Sa kabilang dako, pagdating ni Nurse Hee-jeon sa bahay, nakita niya si Yang Min sa harap ng apartment ni Jung-soo. Sabi ni Yang Min, gusto niyang pumasok para mag-imbestiga pero nakalak ang pinto. Nang aalis na si Hee-jeon, hiningi ni Yang Min na makausap siya ng pribado. Gumawa si Hee-jeon ng kape para kay Yang Min. Tinanong niya kung ano ang relasyon nila ni Jung-soo. May espesyal ba silang koneksyon? Pero tumanggi si Hee-jeon sumagot dahil hindi pulis si Yang Min. Nang kunin niya ang tasa ng kape, naalala ni Ji-hyun na nahulog siya dito. Sinabi niya kay Yang Min na huwag inumin ang kape. Inilagay ni Yang Min sa mesa at sinabing hindi siya makatulog kung umiinom ng kape sa gabi. Umalis si Yang Min dahil tumanggi si Hee-jeon na magbigay ng anumang impormasyon. Paglabas nila, sinabi ni Ji-hyun na papasok siya para tingnan ang ginagawa ni Hee-jeon. Nakita ni Ji-hyun na may hawak siyang keychain ng Daehan Hospital at may larawan sa bag. Sinabi ni Ji-hyun kay Yang Min na parang nakita na niya ang keychain na iyon dati. Biglang tumawag si Inspector Kang. Nagsabing namatay si Detective Gubong sa drug overdose. May natuklasan ng pulisya na bagong larawan sa kanyang online storage. Ipinadala niya ang larawan kay Yang Min. Nakita ni Yang Min sa larawan ng motorsiklo ang keychain na binanggit ni Ji-hyun. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital para imbestigahan si Hee-jeon. Tumakbo si Yang Min kay Soji at tinanong kung kilala niya ang sulat kamay sa nota. Inihambing ni Soji ang sulat sa file at napag-isip na sulat kamay ito ni Hee-jeon. Kinunan agad ni Yang Min ng larawan ng file at sinabihan si Soji na huwag magsabi. Sa oras na iyon, nakatayo rin si Joo-jin sa itaas. Nagmamasid. Tinanong niya si Soji kung ano ang ginagawa ni Yang Min doon. Nagsinungaling si Soji na nangutang si Yang Min sa kanya. Inanyayahan niya si Joo-jin sa spaghetti. Pero sinabi nitong ayaw niya ng pagkaing kanluranin. Sinabi ni Joo-jin kay Hee-jeon na kararating lang ni Yang Min. Sinabi rin ni Hee-jeon na nagpunta siya kahapon sa bahay ni Jung-soo para mag-imbestiga. Biglang dumating ang pulis para maghanap sa ospital kaugnay ng serial murder case. Pinakita ni Chang-suk kay Hee-jeon ang larawan at tinanong kung ito ang simbolo ng ospital. Mahinahon na sumagot si Hee-jeon na regalo yon sa pagtatapos ng mga nursing students sa Daehan U. Sabi ni Jung-soo, may kaugnayan sa kaso ang may-ari ng keychain na ito. Pero di naman nagtapos si Jung-soo sa Daehan University. Naalala ni Chang-suk na nagtapos si Hee-jeon sa Daehan University. Sabi niya karamihan dito ay nagtapos sa universidad na yon. Tapos humingi siya ng pahintulot sa pulis at umalis. Sa kabilang banda, pumunta si Gyujin sa kinalalagyan ni Jung-soo. Kinuha ni Gyujin ang tubo ng gamot at ininiksyon sa kanyang katawan. Kinumpara ni na Yang Min at Ji-hyun ang sulat kamay at nakumpirma na kay Hee-jeon yon. Posible kaya nakasabwat siya ni Jung-soo? Sabi ni Ji-hyun. Kapag nahanap lang si Jung-soo malalaman ng totoo, pero di pwedeng gamitin ang sulat. Pagkatapos, naramdaman ni Ji-hyun na parang natutunaw ang kanyang kaluluwa. Sa oras na yon, nag-seizure din ang katawan ni Ji-hyun. Ininiksyonan siya ng doktor ng gamot kaya bumalik sa normal ang kaluluwa ni Ji-hyun. Nag-alala si Yang Min, takot na baka umalis siya sa mundong mortal. Pero sinabi niyang kailangan munang hulihin ang salarin bago mawala. Sinabi ni Yang Min na siya ang magiging pain para udyukan si Hee-jeon. Ipinakita niya ang sulat, sinabing ito ang ibinigay niya kay Jung-soo. Kailangan lang suriin ng pulis ang sulat kamay para mahanap ang sumulat nito. Ipinaliwanag ni Hee-jeon na si Jung-soo ay minamahal niyang kasamahan. Nagnakaw siya ng gamot at nagkaroon ng malaking problema. Kaya nagpadala siya ng sulat para tumulong, pero di siya hinanap ni Jung-soo. Ipinakita ni Yang Min ang larawan na may logo ng Daehan Hospital. Nagtalo si Hee-jeon na lahat ng nursing grad sa Daehan may ganong keychain. Sabi ni Yang Min, kung tatahimik si Hee-jeon, ituturing siyang kasabwat ni Jung-soo. Binigyan siya ni Yang Min ng 2 araw para pag-isipan to bago ibigay sa pulis yung papel. Pagkaalis ni Yang Min, sobrang nag-alala si Hee-jeon kaya tinawagan niya agad si Gyujin. Paglabas lang ni Yang Min sa kotse, biglang may misteryosong tao na bumangga sa kanya. Nagising si Yang Min na nakatali sa upuan, nakita niya si Jung-soo na walang malay din. Mukhang wala na siyang hininga. Lumabas si Gyujin, umupo't ngumisi. Sabi niya siya raw pumatay sa nanay ni Yang Min pero tinuring pa rin siyang tagapagligtas. Sinisi ni Gyujin si Yang Min sa pag-iimbestiga ng kanyang mga krimen. Kaya ayaw pa raw patayin ni Gyujin si Yang Min. Tinanong ni Yang Min kung bakit siya pumapatay ng tao. Sabi ni Gyujin, kasi raw gusto niya lang. Tapos pinakita niya kay Yang Min ang mga video ng pamilya ng mga biktima. Umiiyak sila sa sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Gyujin pala ang pumatay sa nanay ni Sohee at Yunso. May libangan siya sa pagkuha ng larawan ng mga biktima bago mamatay. Itinuturing niya itong libangan.
Sinabi ni Jujin kay Young Min na pagkatapos ng gabing ito, iisipin ng lahat na ang mga pagpatay sa Daehan Hospital ay gawa ni Jungsu at ng kanyang kasintahan at si Young Min ang huling biktima. Dahil sa aksidente, nasunog sila ni Jungsu dito. Pagkatapos, nagbuhos si Jujin ng gasolina sa paligid ni Young Min. Bumabalik sa panahon bago nangyari ang aksidente ng ina ni Young Min. Nang umagang iyon, galit si Young Min dahil may sakit ang kanyang ina, pero sinubukan pa ring pumasok sa trabaho. Sinabi ng ina na kailangan niyang kumita para malutas ang maraming bagay. Sabi ni Young Min, namatay ang kanyang ama sa sobrang trabaho para mabayaran ang utang. Ngayon gusto ng kanyang ina na maging katulad niya. Nagalit ang ina ni Young Min nang marinig niya ito sa anak. Sinipa pa ni Young Min ang taxi bago pumasok sa paaralan. Pagdating sa paaralan, sumulat si Young Min na mag-sorry sa kanyang ina, tama? Pagkatapos, nakatanggap siya ng text mula sa nanay na kumain ng barbecue. Noon, dinala ng nanay ni Young Min si Ji-hyun sa isang gusali. Nang makitang naghahanap ng tali si Ji-hyun, agad siyang binigyan ng nanay ni Young Min. Tinali ni Ji-hyun buhok, pumasok, nakitang lahat nakabuhay. Kaya sa banyo tinanggal at inilagay sa kamay. Pagkatapos pumasok si Ji-hyun para makita si Hee-jong. Umakyat siya para uminom kasama si Hee-jong. Nang kumuha ng alak si Hee-jong, naghanap si Ji-hyun ng ebidensya sa kwarto. Bigla napatigil si Ji-hyun kay Dr. Eugene. Nang mapabagsak ang doktor, naramdaman niya ang lason sa katawan. Natumba si Ji-hyun at natapon ang 2 baso ng alak. Kinuha ni Jujin telepono para i-record. Libangan kasi ng may sakit na doktor. Agad kinuha ni Ji-hyun lumang telepono ni Jujin at tumakbo. Sa oras na yon, kausap ng nanay ni Young Min ang anak sa telepono nang makita si Ji-hyun na natumba. Tutulungan na sana niya ito papunta sa taxi. Nakatayo si Jujin, pinanood at tinawag si Hee-jong. Maya-maya, sumakay na rin si Ji-hyun sa taxi. Nahulog niya ang lumang cellphone sa loob ng kotse. Tinawagan ng nanay si Young Min. Sinabi kailangan pumunta sa ospital. Agad-agad, nabangga siya ng motorsiklo at nawalan ng malay. Lumapit si Jujin, nakitang buhay pa, kaya pinisil ng malakas ang bewang. Nang dumating ang gwardiya, sinabi ni Jujin na tumawag agad ng ambulansya. Maya-maya, dumating si Young Min at itinulak si Jujin pababa. Pero nagpaliwanag siya na emergency doctor siya. Sinabi niya kay Young Min na nabangga ng ibang kotse ang nanay. Sinubukan ng nanay magsabi ng totoo, pero wala ng lakas. Nagkunwaring nag-aalala si Jujin, nagsimulang i-CPR ang nanay ni Young Min. Nang isakay ang ina ni Young Min sa ambulansya, hindi pinayagan ni Jujin si Young Min na sumama dahil wala ng espasyo. Balak ni Young Min na magmaneho ng kotse ng ina, pero kailangan niyang bantayan ang eksena kaya sumakay na lang siya ng taxi. Sa loob ng ambulansya, lihim na iniksyon ni Jujin ang isang bote ng gamot sa ina ni Young Min. Kasabay nito, si Hee-jong na naka-helmet ay lumapit sa taxi. Dinala niya si Ji-hyun na walang malay sa bisikleta at umalis sa lugar. Habang nasa ibang taxi si Young Min, natigil sa trapiko. Kaya bumaba siya at tumakbo papuntang ospital. Pauwi na si Inspector Kang nang makita si Ji-hyun na iniwanan sa kalsada, kaya tumawag siya ng ambulansya. Pagdating ni Young Min sa ospital, pumanaw na ang kanyang ina. Balik sa kasalukuyan. Nagsindi si Eugene ng lighter at sinunog ang gasolina sa lupa para sunugin si Young Min. Pagkatapos ay lumabas siya. Sinubukan ni Ji-hyun na kalagan si Young Min, pero hindi niya magawa. Ginamit niya ang espiritu para ipagtanggol siya. Dumating din ang 2 pulis at si Inspector Kang sa lugar. Nakita nila ang apoy sa loob, kaya gumamit ng fire extinguisher. Pagkapatay ng sunog, dinala ng rescue team si Jungsu sa kotse. Ligtas si Young Min dahil sa espiritu ni Ji-hyun. Sinabi ni Young Min sa pulisya na si Jujin ang salarin. Lahat ng biktima sa Daehan Hospital ay pinatay niya. May tracking app si Young Min sa phone ni Inspector Kang. Kaya nakarating ang mga pulis sa lugar na ito. Nagtatago si Jujin sa malayo, minamasdan ang sitwasyon. Tumawag siya para makipagkita kay Hee-jong. Umuwi si Ji-hyun at humingi ng tawad kay Young Min. Kamamatay lang ng kanyang ina. Pagkatapos ay dumiretso si Ji-hyun sa kwarto. Bubuksan na sana ni Young Min ang pinto, pero naisip na kailangan ni Ji-hyun ng espasyo, kaya umalis na lang siya. Tiningnan ni Ji-hyun ang larawan ni Young Min kasama ang kanyang ina at napaiyak. Umupo si Young Min sa labas at sinabing kung hindi nakilala ng kanyang ina si Ji-hyun, baka buhay pa siya ngayon. Pero di kasalanan ni Ji-hyun ang pagkamatay niya, dahil biktima rin siya at napilitan lang sa sitwasyong to. Bukod pa riyan, nailigtas ni Ji-hyun si Young Min kanina, kaya di na dapat siyang mag-guilty at umiwas sa kanya. Sana di na siya umiyak kasi kailangan nilang dalawa na pagbayarin si Jujin sa mga krimen niya. Ang mga sinabi ni Young Min ay nakatulong ng malaki sa paggaan ng loob ni Ji-hyun. Lumabas siya at sinabing kailangan nilang hulihin ang hayop na si Jujin. Si Dr. Jujin din pala ang umatake kay Chong. Binigyan niya si Chong ng isang bote ng tonic water. Nagtiwala si Chong sa kanya kaya ininom niya yung bote. Pagkatapos, nahilo siya kaya nang umakyat si Chong sa hagdan, nahulog siya at namatay. Sa oras na ito, nakikipagkita si Jujin kay Hee-jong. Inulat niya na buhay pa si Young Min. Malinaw niyang nakita ang malaking sunog, pero hindi namatay si Young Min. Dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Nag-alala si Jujin, pero inaliw siya ni Hee-jong na wala siyang kasalanan. Poprotektahan niya si Jujin. Pinayuhan siya ni Hee-jong na magtago sa malayo. Kumpiyansa si Jujin na maingat siya, kaya walang ebidensya ang pulis. Kinabukasan, pumunta si Jujin sa pulis habang naghihintay si Hee-jong sa labas. Naalala niyang nangako siyang tutulungan si Jungsu. Nang nasugatan si Jujin, dinala ni Hee-jong si Jungsu sa bahay taguan. Pinabisita niya si Hee-jong kay Mikyung na malamang ay nag-aalala. Itinanggi ni Jujin ang lahat at sinabing hindi siya pumatay. Pagkatapos, pumasok si Young Min para harapin si Jujin. Sinabi ni Young Min na dinukot siya at balak sunugin. Sinisisi niya ang lahat kay Jungsu. Ipinakita rin ni Jujin ang mga video ng biktima. Pero tinanong ni Jujin bakit gusto siyang saktan. Dahil dito, labis na nagalit si Young Min. Hinawakan niya ang kwelyo ni Jujin sa galit.
Pero inihayag ng pulis na palayain si Jujin dahil walang CCTV sa sunog at may alibi siya. Labis na nagalit si Yang Min sa desisyon ng pulis. Mapagmataas na lumabas si Jujin sa istasyon. Sumakay siya sa kotse ni Heejun para umalis. Galit si Jihyun sa kayabangan ni Jujin, kaya hiniling na ibalik ang telepono. Naalala niya na nag-video si Jujin sa araw ng aksidente. Sigurado siyang marami pang ibang clip doon. Sabi ni Yang Min, di na maibalik ang data dahil napunta na sila sa repair shop. Nang malapit nang maibalik ang telepono, muntik nang matunaw ang kaluluwa ni Jihyun, kaya pinigilan ni Yang Min ang repairman. Pagkatapos, magkasama silang nagpunta kay Wang Sung. Sinabi ni Wang Sung kay Yang Min na huwag hawakan ang telepono o mawawala agad si Jihyun. Hindi likas sa tao ang basta humawak ng bagay na may demonyo dahil mapanganib ito. Sa kabilang dako, bumalik si Jujin sa ospital at sinabi kay Heejun na ilalagay niya ang kamera sa taxi ni Yang Min dahil may hinala siya. Una, tinanong ni Yang Min kung kilala niya si Jihyun. Nakita rin niya si Yang Min na nakatayo at nakikipag-usap sa hangin. Madalas din gumala si Yang Min sa Daehong Hospital. Hindi maintindihan ni Jujin kung paano nalaman ni Yang Min ang villa at nakatakas pa sa sunog. Sinisiyasat din ni Yang Min ang mga lihim ni Heejun kaya napaghinala siya ni Jujin. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Jihyun, patuloy siyang nagmakaawa kay Yang Min na ibalik ang telepono dahil di nila pwedeng hayaang gano'n na lang si Jujin. Sabi ni Yang Min, hindi talaga. Naisip niya na nakasave ang mga video sa USB o computer ni Jujin dahil libangan niya yon. Kailangan niyang panoorin ang mga video ng madalas. Sa oras na yon, sa labas, ginagamit ni Jujin ang software para buksan ang pinto ng taxi ni Yang Min. Naglagay siya ng hidden cam sa bubong ng kotse para makita't marinig niya lahat ng nangyayari sa loob ng taxi. Kinabukasan, tiningnan ni Jujin ang cam sa taxi at nakita si Yang Min na nakikipag-usap sa sarili. Nakita niyang tumakbo si Yang Min papasok ng bahay para kunin ang charger ng telepono ni Jihyun. Sinaksak ni Yang Min ang charger at sabi, "Ito ang buhay ko, Jihyun." Nakita to ni Jujin at naisip na baliw si Yang Min. Dumating si Mikyung at sinabi kina Yang Min at Jihyun na sinabi niya sa salarin na hindi si Jungsu yon. Nagmakaawa siya sa dalawa na dalhin siya kay Jungsu. Nang pumunta sila sa nasunog na bodega, nakita nila ang espiritu ni Jungsu na nakaupo roon. Masayang tumakbo si Mikyung para yakapin siya. Nalaman din ni Jungsu na pumanaw na ang kanyang kasintahan. Sabi ni Mikyung, may pumasok at nag-iniksyon sa kanya ng gamot pagkaalis ni Jungsu. Nakilala ni Jungsu si Heejun na pinabisita niya kay Mikyung bago siya dinala rito. Binigay ni Jungsu ang password kay Heejun na siyang nag-iniksyon ng huling gamot kay Mikyung. Sa sandaling iyon, labis na nagalit at nawala ng pag-asa si Jungsu. Naramdaman niyang sobrang malupit sina Heejun at Jujin. Hindi lang nila pinatay si Jungsu at sinisi siya, pinatay din nila ang mahal niya. Pagkatapos, nagsimulang maglaho ang espiritu ni Jungsu sa itim na usok. Sumumpa siyang hindi niya patatawarin ang dalawang masasamang tao. Nagmakaawa si Mikyung kay Jungsu na huwag siyang iwan. Sinabi ni Yang Min at Jihyun na sumama siya sa langit kasama ang kanyang mahal. Nangako silang parurusahan ang dalawang mamamatay tao sa kanilang mga krimen. Sabi ni Jungsu, nang dalhin siya ni Heejun sa mansyon, sumakit ang ulo niya kaya naitalan niya ito. Ipinadala ni Jungsu ang recording sa telepono ng kanyang lola sa probinsya. Ang recording na iyon ay maaaring makatulong kay Yang Min. Pagkatapos, sina Jungsu at Mikyung ay magkasamang pumunta sa langit. Pumunta sina Yang Min at Jihyun sa bahay ng lola ni Jungsu. Nakita ni Jujin sa kamera na kinuha ni Yang Min ang recording mula sa lola. Ipinakita ng recording na pumunta si Jujin sa mansyon para arestuhin si Jungsu. Agad ipinadala ni Yang Min ang recording na ito sa pulisya ng Cheongsa. Inaliw ni Yang Min si Jihyun, sapat na raw ang recording bilang ebidensya laban kay Jujin. Pagkatapos, sabay na pumunta sina Yang Min at Jihyun sa ospital. Pumasok si Jihyun sa opisina para hanapin si Jujin pero wala siya roon. Nagtataka ang dalawa kung bakit bigla nawala si Jujin habang naghahanda ang pulis na arestuhin siya. Baka sinusubaybayan ni Jujin ang bawat galaw ni Yang Min kaya alam niya ang recording. Tumakbo si Yang Min sa taxi para maghanap. Pinapanood din siya ni Jujin sa pamamagitan ng kamera. Nakita ni Yang Min ang nakatagong kamera sa taxi kaya sinabi niyang hahabulin niya si Jujin. Tinapakan ni Yang Min ang kamera. Pumunta sina Yang Min at Jihyun kay Heejun. Alam nilang alam nito kung nasaan si Jujin. Ipinakita ni Yang Min ang cellphone, sinabing nahulog ito sa kanyang taxi. Akala niya si Jihyun ang unang naghulog ng telepono. Nagbanta si Yang Min na ibibigay niya ito sa pulis bukas ng umaga. Ang datos dito'y makakatulong sa pulis na mahanap ang tunay na salarin at arestuhin si Jujin. Nang marinig yon, tumayo si Heejun at sinabing poprotektahan niya si Jujin anuman ang mangyari. Sinabi ni Yang Min na siya'y papet lang ni Jujin para sa masamang balak pero tumawa lang si Heejun. Ipinagmamalaki niya ang ginawa nila ni Jujin nang magkasama. Nagalit si Yang Min sa ugali ni Heejun kaya umalis sila ni Jihyun. Nagmadaling nagmaneho si Heejun patungo sa taguan ni Jujin. Sumunod din si Yang Min sa pagmamaneho. Nagpunta si Heejun sa isang abandonadong bodega at tumakbong pumasok para makita si Jujin. Sinabi ni Heejun na hawak ni Yang Min ang telepono. Balak ibigay ni Yang Min sa pulis. Kaya hinimok ni Heejun si Jujin na tumakas agad. Hiniling ni Jujin na kunin ang USB na may orihinal na mga video para sa kanya. Umalis din si Heejun. Sinabi ni Yang Min na kailangan niyang pumasok para bumili ng oras bago dumating ang pulis. Pumasok si Yang Min para harapin si Gyujin. Sinabi ni Yang Min na ibibigay niya sa pulis ang lumang telepono ni Gyujin para di na tumakas. Kumuha si Gyujin ng martilyo at paulit-ulit na sinugod si Yang Min. Pinabagsak niya si Yang Min at inagaw ang puting telepono na ginamit. Tumayo si Yang Min at sinampal siya ng minsanan. Nahulog ang telepono at namatay dahil sa lakas. Kaya nawala si Jihyun. Mabilis na ibinalik
ni Yang Min ang baterya sa telepono. Muli siyang tinamaan ni Gyujin ng malakas at bumagsak. Kinuha niya ulit ang telepono at binuksan ito. May lumabas na kuryente, kaya nakita niya ang kaluluwa ni Ji-hyun. Agad tinanong ni Gyujin, "Ikaw ba talaga si Inspector Ji-hyun? Multo ka ba?" Doon lang niya napagtanto na di baliw si Yang Min at lagi silang magkasama. Pero akala ni Gyujin baliw si Yang Min at kinakausap lang ang sarili. Gising na si Yang Min, kaya tinanong ni Ji-hyun ang kalagayan niya. Lumapit si Gyujin sa apoy at tinanong kung mahilig ba talaga si Yang Min sa multo. Malapit na niyang itapon ang telepono sa apoy. Nagmakaawa si Yang Min kay Gyujin na huwag gawin yon. Lumuhod si Yang Min, nagmakaawa kay Gyujin na ibalik ang telepono. Sinabi ni Gyujin na pinatay niya ang ina ni Yang Min. Kung mawala si Ji-hyun ngayon, gaano kasakit ang mararamdaman ni Yang Min. Pero gusto ni Gyujin makita ang desperadong mukha ng nawalan ng mahal sa buhay. Pagkasabi noon, itinapon ni Gyujin ang telepono sa apoy. Sinubukan ni Yang Min kunin ang telepono sa apoy, pero sobrang init, di niya kaya. Sumabog ang telepono at unti-unting nawala si Ji-hyun sa harap ni Yang Min. Dahil dito, desperado siya at sumigaw ng malakas. Sa ospital, si Ji-hyun ay nagpakita ng mga senyales ng pagkakamalay. Dumilat siya. Kukuha sana si Gyujin ng sandata nang dumating ang pulis at tinala siya. Tinala si Yang Min sa ospital para gamutin ang paso sa kamay. Nang tanungin ni Inspector Kang, umiyak si Yang Min at sinabing kasama niya si Ji-hyun. Nasa telepono raw na nasunog ang kaluluwa niya. Sinabi ni Ji-hyun na huwag sabihin kay Inspector Kang para di malungkot ang ama niya. Pagkatapos, yumuko si Yang Min at humingi ng tawad sa inspektor. Nakinig si Inspector Kang at agad dinala si Yang Min sa ibang ospital. Pumasok sila sa kwarto kung saan ginagamot si Ji-hyun. Hinawakan ni Yang Min ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Ji-hyun. Sabi ni Inspector Kang, may nagtangkang patayin muli si Ji-hyun nang maospital siya. Hinala niya si Gyujin ang may gawa, kaya inilipat ni Inspector Kang si Ji-hyun dito para sa karagdagang paggamot. Napaiyak si Yang Min nang makitang buhay pa si Ji-hyun. Sa himpilan ng pulisya, itinanggi ni Gyujin ang lahat ng akusasyon. Sinabi niyang hindi niya sinaktan si Yang Min at pinatay si Jung-soo. Sinabi rin niyang hindi sa kanya ang boses sa recording. Pagkatapos noon, ikinulong si Gyujin sa selda. Sa kabilang dako, hawak ni Yang Min ang kamay ni Ji-hyun. Naalala niyang dati hindi sila magkahawak dahil multo pa si Ji-hyun. Bigla, gumalaw muli ang kamay ni Ji-hyun. Dumilat siya at tumingin kay Yang Min. Agad tumawag si Yang Min sa doktor. Samantala, umamin si Hee-jong sa pulis na siya ang pumatay sa mga pasyente. Sinabi ni Inspector Kang kay Yang Min na normal na ang puso at kalusugan ni Ji-hyun. Nagmulat siya at tinawag ang kanyang ama. Kinabahan si Yang Min at tinanong kung kilala siya, pero mukhang hindi na siya naaalala ni Ji-hyun. Ipinakita ni Hee-jong ang telepono na may orihinal na videos, nakakalungkot na larawan ng pamilya ng biktima, at black box card sa taxi ng ina ni Yang Min. Inamin niya sa pulis na siya ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga biktima at walang kinalaman si Gyujin dito. Ito'y dulot ng pagsasabwatan ni na Hee-jong at Jung-soo. Nagbago isip si Jung-soo at nagbantang magsumbong kaya pinatay siya ni Hee-jong. Dahil dito, napilitan ng pulis na palayain si Gyujin. Lumabas siya at nadaanan si Hee-jong na inaalalayan papuntang kulungan. Nakatanggap si Inspector Kang ng tawag na inamin ni Hee-jong na siya ang salarin. Nang gabing iyon, nag-iisa si Hee-jong at nag-iisip. Kinaumagahan, natagpuan siya ng gwardya na nakahiga sa sahig. Sa tabi niya ay may matalim na kutsilyo at isang liham. Narinig ni Chang-sik ito at inutusan ang mga tauhan na tapusin ang kaso dahil patay na si Hee-jong sa selda. Kinabukasan, nang pumasok si Gyujin sa ospital, tiningnan siya ng masama ng mga kasamahan. Sinabi ni Sotay sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Hee-jong. Hindi naniniwala si Sotay na mamamatay tao si Hee-jong. Bigla, inanunsyo ni Sotay na nandoon ang babaeng Inspector Ji-hyun. Ilang araw na ang nakalipas, inilipat si Ji-hyun dito para magamot. Nasa koma siya noon, pero ngayon ay tumutugon na. Labis na nagtataka si Gyujin kung bakit buhay pa si Ji-hyun. Bumalik siya sa opisina at nag-isip ng matagal. Kumuha siya ng 2 hiringgilya at pumunta sa kwarto ni Ji-hyun. Nang iiniksyon na ni Gyujin ang gamot, bigla siyang nagmulat. Dumating si Yang Min at ibinagsak si Gyujin. Nang malapit nang tamaan si Ji-hyun, tinakpan siya ni Yang Min. Tumakbo si Gyujin palabas at pinihag si Sotae. Dinala niya ito sa elevator kasama niya. Nakita ito ng mga pulis at agad siyang hinabol. Bumaba si Gyujin sa lobby at nagnakaw ng kotse. Umalis siya at iniwan si Sotae sa likod. Sumakay si Yang Min sa taxi para habulin siya. Humingi ng tulong si Chang-sik para hulihin si Gyujin. Yang Min at 2 pulis ay mabilis na humabol kay Gyujin. Sa isang kanto, natigil ang kotse ng 2 pulis sa likod. Nagpatuloy si Yang Min sa paghabol at ipinaalam sa pulisya ang ruta. Maraming sasakyan ng pulisya rin ang humarang sa daan. Itinaas nila ang mga baril at sinabihan si Gyujin na huminto. Binangga ni Yang Min ang taxi at biglang lumiko. Ang biglaang pangyayari ay naging dahilan ng pagbangga ni Gyujin sa barrier. Itinulak niya ang mga pulis at inilagay ang matalim na bagay sa leeg. Pinigilan siya ni Yang Min, sinabing di madaling mamatay si Gyujin. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga nagawa. Pagkatapos, inaresto ng mga pulis si Gyujin. Pinuntahan ni Ji-hyun si Gyujin. Sabi ni Gyujin,
Kahit mamatay siya, babalik siyang pumatay. Sabi ni Yang Min, baka di siya makalaya para maghiganti. Nag-alala si Ji-hyun sa nasunog na braso ni Yang Min. Tinanong ni Yang Min kung naaalala siya, pero okay lang kung hindi. Hinawakan agad ni Ji-hyun ang kamay niya at sinabing naaalala niya lahat. Paano niya makakalimutan ang taong minamahal? Agad na niyakap ni Yang Min si Ji-hyun. Sinabi ni Ji-hyun sa mga pulis na umamin si Gyujin at namatay na, kaya mahirap siyang maparusahan. Dapat gamitin ng pulisya si Ji-hyun bilang pain. Kung makita siyang buhay sa Daejeon Hospital, tiyak pupunta si Gyujin para patayin siya. Ilang araw pa, naglakad sina Yang Min at Ji-hyun sa niyebeng daan, magkahawak kamay. Tinanong ni Ji-hyun kung gaano siya kamahal nito. Dahil tahimik pa rin si Yang Min, hinalikan siya ni Ji-hyun sa labi. Hinila ni Yang Min ang kamay ni Ji-hyun at ipinahayag ang nararamdaman. Pagkatapos, nagbigayan sila ng matamis na halik at nagyakap ng mahigpit. Samantala, malungkot na nakaupo si Gyujin sa bilangguan. Ngayon ay nakakakita na siya ng mga multo. Maraming kaluluwa ang patuloy na lumilitaw. Hinahanap nila si Gyujin para maibsan ang kanilang puot. Bumalik na sa trabaho si Ji-hyun. Inilipat siya sa Serious Crime Unit ni Chang-soo. Nakatanggap ang SCU ng bagong kaso, pero sinabihan ni Chang-soo si Ji-hyun na magpahinga muna at bukas na magtrabaho. Tumanggi si Ji-hyun kumain sa ama para makipag-date. Dinala ni Yang Min si Ji-hyun sa bowling kasama ng mga kasamahan niya. Sabi ni Yang Min, madalas siyang mag-bowling sa nanay, kaya gusto rin niya itong gawin sa girlfriend niya. Masaya ang lahat. Pinuntahan ni na Ji-hyun at Yang Min si Hwang Song. Nagulat si Hwang Song na masaya at buhay pa ang dalawa. Nagpasalamat si Ji-hyun sa tulong niya para mabawi ang alaala bilang multo. Nagtataka si Yang Min bakit di siya pinuntahan ng kaluluwa ng nanay niya. Pinagtunog ni Hwang Song ang kampanilya, sabi niya natutupad pa ng nanay ang huling pangako. Nagmaneho si Yang Min sa barbecue resto, pangako ng nanay bago namatay. Nakita ni Yang Min ang kaluluwa ng nanay doon, kaya tinawag niya ito. Tuwang-tuwa rin ang ina ni Yang Min na nakita siya ng anak. Humingi ng tawad si Yang Min sa pagkahuli at napaiyak ang mag-ina. Sinabi ng ina sa anak na maging masaya sa buhay. Si Ji-hyun ay humingi rin ng paumanhin sa ina ni Yang Min. Dahil kay Ji-hyun, kinailangan niyang mamatay. Kung wala si Ji-hyun, masaya sana sila ni Yang Min, pero sinabi ng ina na huwag sisihin ang sarili ni Ji-hyun. Ang sinabi nito ay nagpaiyak kay Ji-hyun. Pagkatapos, kumain silang tatlo ng inihaw na karne. Ikinuwento nila ang lahat ng nangyari sa ina ni Yang Min. Sinabi ng ina na alagaan ni Ji-hyun si Yang Min para sa kanya. Inanyayahan silang kumain ng inihaw na karne ng ina. Agad kumain si Yang Min para mapasaya ang kanyang ina. Naalala ng kanyang ina na gusto raw ni Yang Min pumunta rito, pero dahil mahal ang pagkain, hindi niya siya naihatid. Ngayon, tuwang-tuwa ang ina ni Yang Min na nakikita ang anak kumakain ng mabuti. Doon lang ipinahayag ni Yang Min ang pagmamahal sa kanyang ina. Kung may susunod na buhay, gusto pa rin niyang maging anak ng kanyang ina. Sa oras na yon, hindi na niya palulungkutin ang ina at magiging mabuting anak. Naantig ang ina ni Yang Min at sinabing sa buhay na ito, perpekto na siyang anak. Siya ang laging nagbibigay ng inspirasyon at kaligayahan sa kanya. Nang matapos sabihin ng ina ni Yang Min ang mga ito, pinalaya rin ang kanyang kaluluwa. Sa oras na iyon, nananaginip ang lola ni Yang Min tungkol kay Ji-hyun. Nang magising siya, labis siyang naguluhan dahil napakatotoo ng panaginip. Pagkatapos, dinala ni Yang Min si Ji-hyun sa bahay at ipinakilala sa kanyang lola. Nagulat siya nang makitang ang nobya ni Yang Min, ang babaeng nasa kanyang panaginip. Masayang niyakap ng lola ang kanyang magiging apo sa biyenan. Kinabukasan, hinintay ni Yang Min si Ji-hyun sa labas ng istasyon ng pulisya. Sinabi niyang iniimbestigahan niya ang kaso ng nawawalang babae. Sinabi ni Yang Min na tutulungan niya siyang lutasin ang kaso. Pagkatapos, pinaandar niya ang ghost taxi palayo. Nagmaneho si Yang Min patungo sa isang bus stop. Huminto siya at tinanong ang babaeng may salamin, pero wala si Ji-hyun nakita. Sumakay ang babae sa taxi kaya ipinaalam ito ni Yang Min kay Ji-hyun. Tinanong ni Ji-hyun kung siya ang babaeng nawawala mula 1999. Kinumpirma ng babae na siya nga iyon. Ipinagmalaki nila na sila'y tumutulong sa mga multo at naghahatid katarungan. Sumenyas si Ji-hyun kay Yang Min na magtanong. Tinanong ni Yang Min kung may pambayad siya sa taxi. Sinabi niya, gusto niyo pa rin kunin ang pera ng multo? 20 taon na raw siya rito. May alam siyang taguan ng pera ng mga gangster malapit doon. Sumenyas si Ji-hyun na tanggapin ang pasaherong ito. Pumayag si Yang Min at nagsimulang magmaneho. Sinimulan nilang tuparin ang kahilingan ng multo. Dito nagtatapos ang drama sa araw na ito.